Sa tingin mo, si Franco na naman ang top 1? Tanong ng kaibigan ni Rian na si Andeng. Napanguso naman si Rian. Ako na yon, nag-aaral ako ng mabuti. Mas madalas din akong sumagot sa mga recitation at mga kaunti lang naman ang mali ko sa nagdaang exams. Kaya ako ng top 1. Naniniwala ako na kapag mas pinaghirapan, napagtatagumpayan. Kaya ako ng top 1. Parang pugad ng bubuyog ang ingay ng silid-aralan. Kaluskos ng mga kahoy sa upuan ang maririnig habang ang mga bata ay hindi mapakali. Bulungan kasi ng bulungan. Sa harap, nakasulat sa malinis na pirasong kulay green ang mga salitang Recognition and Card-Giving Ceremony. Nasa harap na upuan si Rian na 10 taong gulang pa lang ng panahong iyon. Mahigpit ang pagkakabuhol ng kanyang tarintas ng umagang iyon. Kumbinsido siyang yun ang araw na mapapatunayan niya ang sarili. Ngayong araw, makukuha niya na ang titulong top 1 na palagi nalang lumilipas sa kanyang mga kamay. Nasa likuran lang niya ang kanyang mga magulang. Parehong halatang proud at puno ng pag-asa. Parehong hindi pumasok sa trabaho ang mga ito para lang makuha ang card niya. Sa kabilang panig naman ng silid, nakaupo si Franco, nakahalukip-kip na parang siguradong-sigurado sa sarili. Kasama ang mga magulang nito na halatang yayamanin. Nakikipagkwentuhan ang mga ito sa principal kanina na para bang matagal nang magkaibigan. Napangisi si Franco nang mahuli siyang nakatitig. Handa ka na bang matalo ulit, Rian? Mabilis siyang umiwas ng tingin. Hindi, ako naman siguradong top 1. Dumating na ang kanilang advisor na si Mrs. Ramirez. May hawak na makapal na tumpok ng mga card. Bahagyang dumudulas ang salamin sa ilong habang nakangiti sa mga batang naghihintay at kanilang mga magulang. Magandang umaga sa lahat. Malugod nitong bati. Alam kong sabi kayong makita ang mga card ng inyong mga anak at malaman ang kanilang ranggo. Pero bago yon, bigyan muna natin ng pagkilala ang ating mga top students ngayong quarter. Parang huminto ang paghinga ni Rian. Yun na. Nandoon na ang kanyang pinakahihintay. Nagsimula si Mrs. Ramirez sa mababang ranggo. Tinawag ang top 10. Pagkatapos, top 9, isa-isang tumayo ang mga bata. Sabay palakpak ng kanilang mga magulang. May ilan pang nagpipicture. Halos hindi yon napansin ni Rian. Umiikot lang ang kanyang mga tenga habang papalapit na sa pinakatuktok ng bilang. At para sa top 2, tila humaba ang tinig ni Mrs. Ramirez na may average na 94.8% pero ginawa na naming 95. Actually, decimal points lang ang agwat sa top 1. So, ang ating top 2, walang iba kundi si Rian Marie de la Cruz. Congratulations! Umalingaw-ngaw ang palakpakan. Pumalakpak ang kanyang mga magulang at masaya para sa kanya. Ngunit kumirot ang puso ni Rian dahil hindi niya matanggap yon. Top 2? Tumango naman ang kanyang ina. Oo anak, ang galing mo. Proud na proud kami sa'yo. Umiling naman si Rian. Nay, gusto ko pong maging top 1. Ayoko pong maging top 2 lang. Hinaplos ng kanyang amang buhok niya. Okay lang na top 2 anak. Magaling ka naman. Masaya kami na may matalino kaming anak. Sige na. Kunin mo na ang certificate mo. Nakangiwing tinanggap niyang certificate na may malaking top 2 na nakaprint. Hindi siya masaya nang ilagay ang ribbon sa kanya. Babawi na lang siguro siya. First quarter pa lang naman. Magaling Rian, ipagpatuloy mo yan. Saad ni Mrs. Ramirez. Ngunit halos hindi na siya nakangiti pabalik. Palakpak lang ang narinig niya mula sa kaklase. Pero sa pagitan ng mga yon, may bulong siyang narinig. Si Franco na naman ang top 1. Pagbalik niya sa upuan, napairap na lang siya nang makita si Franco na nakangisi sa kanya. Siguradong iinisin na naman siya nito. Alam na alam kasi ni Franco na every year, grade 1 pa lang sila, pinapangarap niya ng maging top 1. Kasi alam din naman ni Rian sa kanyang sarili na kaya niya. Kaya niyang higitan si Franco dahil palaging decimal point na lang ang agwat ng mga grado nila. At ang ating top 1, pagpapatuloy ni Mrs. Ramirez, na may average na 95.3%. Ang ating consistent top 1,
Franco Alejandro Noces. Halos yumanig ang silid sa palakpakan. Naglakad si Franco palapit, nakangisi na parang nanalo ng korona. Tumayo ang mga magulang nito, labis ang pagmamalaki, at nakipagkamay pa ang ama kay Mrs. Ramirez na tila ba sa mga ito rin ang tagumpay. Hinaplo siya sa balikat ng kanyang ina. Anak, ang galing mo, top 2 ka pa rin. Kinabukasan, yun pa rin ang pinanghihimutok ni Rian. Naririndi na siya kay Andeng pero wala siyang pakialam. Kailangan niya lang mailabas ang sama ng loob niya. Umiling siya. Hindi Andeng, siya ulit ang top 1. Si Franco kasi mayaman sila. Lupa nilang daanan dyan sa gilid ng school na na-donate na nila sa school. Kaya pinapaboran siya ng mga teacher. Hindi niya namalayang lumakas ang kanyang boses hanggang sa may aninong tumabon sa kanya. Nakabalik na sa upuan si Franco, nadala ang mga pagkaing binili nito sa kantin. Ano yan, Rian? Sinasabi mong naging top 1 lang ako dahil mayaman kami at nag-donate ng lupa ang pamilya ko? Uminit ang pisngi niya na nahuli siyang bitter sa naging ranking. Mali ka lang nang narinig. Narinig ko, tugon ni Franco habang nakatagilid ang ulo. At mali ka, mas matalino ko kaysa sayo. Yan ang totoo. Kahit hindi magbigay ng kahit isang bato ang pamilya ko sa school na to, ako pa rin ang top 1. Napairap si Rian at hindi na napigilang sumagot. Sinungaling? Hindi ka naman nag-aaral? Laro ka lang ng laro sa iPad mo? Humalakak si Franco, tila mas ginanahan. Baka hindi ko na kailangan mag-aral ng kasing hirap mo. Nag-aaral ako sa iPad ko. Wala ka kasing iPad kaya hindi mo feel. May mga taong sadyang mas magaling lang kaysa sayo, kaya tanggapin mo na. Ako ang top 1 at habang buhay ka ng top 2. Parang tinusok ng tinik ang kanyang dangal. Tila uusok na sa inis ang kanyang mga tenga. Mayabang ka lang, singhal ni Rian dito. Darating ang araw, tatalunin kita, makikita mo. O talaga? Kaya mo? Tanong ni Franco at talagang nanghahamon pa. Bagay sa'yo ang second place. Bagay kang nasa likod ko lang. Nakangisi itong tumalikod at nagsimulang kumain. Gusto niya na itong sabunutan pero pinigilan lang siya ni Andeng. Napakagatlabi na lang si Rian, halos masugatan ang sariling bibig. Nakakainis talaga, matatalo ko rin ang mayabang ni Franco na yan. Mariing sumpa ni Rian. Kaya naging frustrated siyang estudyante dahil dito. Yun nga lang, kahit anong gawin niya, palagi pa rin siyang nauuwi sa pagiging top 2 lang. Kaya nang makagraduate sila ng elementary, hindi niya napigilang mapaiyak nang ito ang mag-speech. Hindi dahil naantig siya sa speech ni Franco, kundi dahil dapat siya ang nag-speech sa entabladong iyon. Nang bakasyon, bumalik ang saya ni Rian. Narinig niya kasi na sa bayan mag-high school si Franco. Kaya sa wakas, wala na siyang kalaban sa pagiging top 1. Wala na ring nakakaasar. Oo nga raw, sabi dun sa Science High School daw ipapasok si Franco. Alam mo naman yon, yayamanin. Sabi ni Andeng habang kumakain ng ice cream. Ngiti-ngiti naman si Rian. Sa wakas, hindi ko na siya makikita sa school. Nakakasawa ng pagmumukha niya, no? Since grade 1, mukha niya at pangalan ng palaging nasa top 1. Kaya nang sumapit ang unang araw ng high school, sobrang excited niya. Inayos ni Rian ang kanyang palda habang naglalakad papasok sa classroom. Iba na ang high school. Ako naman ang mangunguna ngayon. Maingay ang klase. Nagsisiksikan ang mga estudyanteng pumili ng upuan. Umupo si Rian sa harapan gaya ng nakasanayan. Gusto niyang laging malapit sa pisara, malapit sa guro. Ngunit biglang nag-iba ang ihip ng hangin sa silid. Nagtinginan ang mga ulo at may mga bulong-bulungan. Napatingin si Rian at nanigas. Nasa pintuan si Franco, nakasuot ng school uniform sa school na yon. Pumasok na parang pag-aari nito ang lugar at nakasabit ang bag sa isang balikat. Malapad ang ngiti na parang kayang abutin ang buong silid. Mas maayos na ang buhok ngayon, mas matangkad ang tindig, ngunit hindi nawala ang hangin ng kayabangan. Umawang ang bibig ni Rian. Anong ginagawa mo rito? Sabi sa bayan ka mag-aaral, di ba? Tanong ng isa nilang kaklase. Ngumisi naman si Franco, sabay saglit na sumulyap sa kanya. Ayoko sa bayan. Wala naman akong kilala ron.
Mas masaya rito kasi nandito ang mga kaibigan ko. Ngumiti naman ang circle of friends ni Franco. Ang mga kaklase niya, kung hindi galing sa ibang barangay, same school lang nila ni Franco noon. Kaya halos lahat magkakilala pa rin. Buong summer, narinig niya ang usapan na si Franco ay papasok sa isang prestihiyosong science high school sa syudad. Halos sigurado na yon, may pera at koneksyon ang mga magulang nito, dagdag pa ang mataas na marka. Natural lang para sa isang tulad ng binata. Kaya bakit ito nandito sa parehong public school na pinasukan ni Rian? Maya-maya'y naglakad papalapit si Franco. Inihagis nito ang bag sa upuan sa tabi niya at yumuko. Namiss mo ba ako, Karibal? Nakangisi nitong tanong. Malamig ang tingin ni Rian at dinampot ang bag ni Franco para itapon sa likod na upuan. Wala siyang pakialam kahit mamahalin pa ang bag nito. Ayokong katabi kita. Anong ginagawa mo rito? Grabe ka talaga sa akin. Pati gamit ko, dinadamay mo. Ano bang ginagawa sa school? Siyempre mag-aaral. Sagot ni Franco na parang napaka-obvious ng existence nito roon. Dapat, doon ka na sa malayo. Mabilis na sagot ni Rian. Sa isang magarang science high school, sabi ng lahat siguradong doon ka na papasok. Nagkibit balikat naman ito. Oo nga, dapat. Pero mukha kasing boring. Lalo itong lumapit at binaba ang tinig para siya lang ang makarinig. Kasi wala ka doon. Wala doon ang Karibal ko. It's nice to see you again, Rian. Halos hindi siya makapaniwala sa pagiging childish nito. Sinasabi mong nandito ka lang para asarin ako? Exactly. Mapang-asar ang ngiti nito. Talino mo talaga. Hindi na nakapag-isip si Rian. Sa sobrang inis, sinipa niya ito sa binti. First day, kumukulo na agad ang dugo niya. Aray! Impit na sigaw ni Franco, sabay hawak ng binti. May mga estudyanteng natawa. Agad na nakaramdam ng tensyon sa pagitan nila. Alam naman ng mga ito na mortal enemy na talaga sila since grade 1. Nakakainis ka? Sarap mong ibuhat sa spaceship at ipadala na lang sa Mars. Naiinis na ako sa pagmumukha mo. Asik ni Rian dito. Wow! Nainis ka pa talaga sa mukha kong to. Balik ni Franco, nakangisi pa rin habang minamasahe ang binti. Tatabi ako sa'yo kasi ayokong mamimiss mo ko. Saka, alam mo yung get your friends close but your enemies get closer? Grabe ka palang makamiss sa akin. Naninipa ka kapag hindi mo ako nakikita. Bahagya niya itong itinulak. Miss you? Sa panaginip mo lang. Tumunog ang bell bago pa ito makapambaton ng isa pang insulto. Ngunit sira na ang araw ni Rian. Nandoon na si Franco. Parte na naman ito ng kanyang high school life. Ang kapal pa ng mukha na tumabi sa kanya. At mas masama, halatang natutuwa si Franco sa sitwasyon nila. Lumipas ang mga linggo at lalo pang tumindi ang kanilang agawan. Bawat pagsusulit, bawat recitation, bawat graded works, laging isang hakbang na nauuna si Franco. Sapat lang para mag-init ang ulo ni Rian. Hanggang sa dumating ang araw ng quiz bee, nagtipon ang mga estudyante sa gymnasium. Nakahanda ang entablado, may mahabang mesa, mga buzzer at mga upuan. Isa-isang tinawag ang mga kalahok. Nakatayo si Rian, maayos ang uniforme at nakaukit ang determinasyon sa mukha. Matagal siyang nag-review para doon, kaya alam niyang handa siya. Ngunit tila may malupit na biro ang kapalaran. Kasi sa section nila, silang dalawa ni Franco ang representative at magkalaban lang din. Handa ka na bang matalo ulit? Bulong ni Franco habang sabay silang umuupo. Kumunot ang noo ni Rian. Ikaw ang matatalo. Handa ako. Alam kong mananalo ako. Ngumuso naman si Franco. Oo. Lagi ka namang handa. At lagi kang pangalawa. Hindi ka ba napapagod? Nagngingit-ngit ang ngipin ni Rian. Bilisan mong pindutin ang buzzer, Franco, kasi dudurugin kita once na nangamote ka. Nagsimula na ang mga round. Sunod-sunod ang mga tanong. Mabilis sumagot si Rian at tiwala sa kanyang sagot. Sunod-sunod ding umakyat ang score. 10 points, 20, 30. Naghahabulan lang sila ng scores ni Franco. Nanlalamig ang kanyang palad nang lumapit sa huling round. 90 points ang kay Franco habang 85 points naman ang kay Rian. Isang tanong na lang, worth 5 points.
Magtatanong ako, sabi ng MC. Ano ang siyentipikong tawag sa proseso kung saan gumagawa ng sariling pagkain ang mga halaman gamit ang sikat ng araw? Sabay silang pumindot, ngunit nauna ang ilaw sa buzzer ni Franco. Photosynthesis, Sagot nito nang walang alinlangan. Tumunog ang timer, hudyat na tapos na. Umalon ang palakpakan at inanunsyo ang panalo. At ang panalo na may 95 points, Franco Alejandro Noces. Parang lumindol sa lakas ng palakpakan at hiyawan. Tumayo si Franco at yumuko na parang artista. Nanatiling nakaupo si Rian habang kumakabog ang puso. Ang lapit na, kaunti na lang, mabilis lang ang reflexes ng binata. Lumapit si Franco at bumulong sa gitna ng ingay. mukhang history repeats itself. Nanlilisik ang mga mata niya. Swerte ka lang, mabilis ka lang pumindot. Swerte. Tumawa ito. Hindi riyan. Since birth, tandaan mo ang salitang yon. Since birth? Bakit? Nagre-recite ka na ba ng periodic table ng baby ka pa? Naiinis ako sa'yo? Lumayo ka nga sa akin? Tawang-tawa naman ang binata sa kanya. Kaya ayaw niyang makipag-usap dito. Pakiramdam niya, ginagawa nitong katatawanan ang pagiging pangalawa niya sa lahat ng bagay. Pagkatapos ng program, inulan si Franco ng mga papuri. Ngunit hindi nawala ang mga mata nito kay Rian. Maya-maya'y lumapit na naman ang binata sa kanya. Oh, may palusot ka na ba? O aaminin mo na lang na mas magaling ako? Nakapamewang si Rian at hindi ito tinatapunan ng tingin. Nakakainis ka? Bakit ka pa nandito, Franco? Pwede ka namang pumunta doon sa Maynila, doon sa malayo. Alam kong mas magagandang school doon at kaya ng pamilya mo. Bakit dito ka pa nakikipagsiksikan? Lalo lang itong umisi at lumapit sa kanya. Paborito nitong ginagawa yon sa tuwing piko na siya. Kasi kung wala ka, boring nga. Masayang manalo, oo, pero ang talunin ka, yun ang paborito ko. Nanlaki ang mga mata ni Rian sa sobrang kapal ng mukha nito. Sira ulo ka? Bulong niya sabay tulak rito. Bago niya pa napigilan ng sarili, muling tumama ang kanyang paa sa binti nito. Aray, Rian! Ngunit tawa lang ng tawa si Franco. Kita mo, namimiss mo talaga ako. Ganyan ka ba talaga? Mapanakit? Lumakad palayo si Rian at pulang-pulang mukha sa inis. Tatalunin din kita, Franco. Hintayin mo. Sa likod niya, umalingaw-ngaw ang tawa ni Franco. Nakakainis yon at hindi malilimutan. Parang kahit matapos ang pagiging academic rivals nila, kahit magkaroon siya ng asawa, mga anak, mga apo, at hanggang huling hininga, sagad pa rin hanggang buto ang inis niya kay Franco. Isang araw, nagkaroon ng debate sa klase nila. Dahil silang palaging minamata na maglaban, sila ang magka-debate sa araw na yon. Binasa ng guro ang topic na kanilang pagtatalunan. Ano ang stand ninyo regarding this one? Ang mga menor de edad na gumawa ng mabibigat na krimen ay dapat managot sa batas at makulong. Lalong lumakas ang ingay, hindi magaang paksa at napapanahon pa. Lahat ay nakarinig na ng balita tungkol sa mga kabataang sangkot sa masasamang gawain, droga o minsan ay pagpatay. May ilan na kabado sa topic dahil alam na matatanong, ang iba na may sabik na sabik. At sa panig ng pabor, nakaupo si Ria. Maayos ang nakasalansan ng notes niya at mahigpit ang hawak sa ballpen. Huminga siya ng malalim. Ilang araw siyang nag-research, naghanda ng ibabatong facts. Inayos niyang malinaw ang mga argumento. Pinapaalalahanan niya ang sarili na maging kalmado lang. Kahit na nakita pa lang ang mukha ni Franco ay inis na siya. Sa panig kasi ng tutol, nandoon si Franco. Class, panimula ng teacher nila na may otoridad ang tinig. Ang pabor ay ipagtatanggol na dapat makulong ang minor de edad kapag mabigat ang krimen. Ang tutol ay kokontra. Rian, ikaw ang unang tagapagsalita ng pabor, maaari ka nang magsimula. Tumayo si Rian at huminga ng malalim. Magandang hapon sa lahat. Naniniwala ang panig ng pabor na ang mga minor de edad na gumawa ng mabibigat na krimen ay dapat managot sa batas. Bakit? Dahil ang krimen ay krimen, ano man ang edad. Kapag ang isang kabataan ay nagnakaw, nanakit o pumatay, parehong pagdurusa ang nadarama ng biktima na para bang isang matanda ang gumawa.
Dapat pantay ang hustisya. Kung palaging may lusot ang mga minor, hindi sila matututo ng pananagutan. Tumigil siya upang damhin ang mga salita. Tumango ang ilan at may nagbulungan ng pagsang-ayon. May mga pag-aaral, dugtong pa ni Rian, na ginagamit ng mga sindikato ang mga minor de edad para gumawa ng krimen dahil alam nilang maluwag ang batas para sa bata. Kung ibababa ang edad ng pananagutang kriminal, mapipigilan ito at malinaw na maipapakitang may kapalit ang bawat aksyon. Kung naiintindihan mo ang ginagawa mo, dapat kaya mo ring harapin ang hustisya. Tinapos niya ng matatag at taas noo bago bumalik sa upuan. Mahina pero pinalakpakan siya ng kanyang mga kakampi. Tumango ang teacher nila. Salamat, Rian. Franco, ikaw naman. Tumayo si Franco na parang rumarampa lang. Magandang hapon. Mahigpit naming tinututulan ng pasyang ito. Naniniwala kaming hindi dapat ituring na adult ang isang minor kapag mabigat na krimen ang ginawa. Bakit? Dahil sila'y mga bata. Ang isip, pagpapasya at moralidad nila hindi pa buo. Ang ikulong sila ay hindi hustisya kundi kalupitan. Ang kailangan nila ay rehabilitasyon, hindi kaparusahan. Naglakad-lakad ito habang nagsasalita. Kontrolado pero ekspresibo ang kilos. Oo, mali ang krimen. Oo, dapat may hustisya ang biktima. Pero kung iahagis natin ang isang 14 anyos sa bilangguan kasama ang mga batikang kriminal, mas lalo lang silang sisirain. Sa halip na matuto ng pananagutan, mas matututo silang maging marahas. Tumingin si Franco ng diretso kay Rian at lalo pang lumapad ang ngiti. At sabi ni Rian, walang edad ang krimen. Kung gayon ba, ikukulong din natin ang 10 taong gulang na nagnakaw lang ng tinapay. Nagkagulot na tawa ang klase. Napakuyom ng kamao si Rian. Sinadya nitong baluktutin ang punto niya. Natapos si Franco na may dramatikong pagyuko. Hindi natin kailangang ikulong ang mga bata. Kailangan natin silang gabayan. Yun ang tunay na hustisya. Mas malakas na palakpakan ang sumunod. Sumunod ang rebuttal. Agad na tumayo si Rian. Pinalalabas ni Franco na puro kalupitan ng usapan. Matalim ang tinig niya. Pero wag nating palakihin ng sobra. Ang tinatalakay natin ay mabibigat na krimen, hindi malilit na nakawan, usapang pagpatay, droga at malalaking kasong sumisira ng buhay. Ang mga minor na gumagawa nito ay may kamalayan na. Hindi sila inosenteng bata na puro paggabay lang ang kailangan. Pinili nila yon. Tumingin siya diretso kay Franco. At ang rehabilitasyon? Maganda sana. Pero paano naman ang biktima? Paano ang mga pamilyang naulila? Hindi ba sila karapat-dapat sa hustisya? Dahil lang sa mas batang salarin? Tahimik ang klase at nakabitin sa kanyang mga salita. Agad nagtaas ng kamay si Franco at tumango ang kanilang teacher. Hustisya, Rian. Banayad na sabi ni Franco. Ay hindi lang parusa. Pantay ito at ang pantay ay pagkilala ng isang 14 ay hindi kapantay ng isang 30 anyos. Sabi mong alam nilang ginagawa nila. Pero sabi ng agham, hindi pa buo ang pagpipigil nila sa sarili. Hindi pa hinugang isip. Dapat ba natin silang tratuhin na parang ganap na adult? Bahagya itong yumuko at nakangiti. O baka naman sobrang mo lang pinipilit ang punto mo para matalo ko. Humalakak ang buong klase. May narinig pa siyang nagsabing, "Oh, wala nga awat. Magsasapa ka na yan, oh." Namula ang pisngi ni Rian. Lumalayo ka na yata sa topic, Franco. Kalma, debate lang to. Kung halimbawa, Panimula ni Franco. may 15 anyos na gumawa ng krimen. Dapat ba siyang itapon sa bilangguan kasama ang mga matatanda? Kung mabigat ang krimen, oo, sagot ni Rian at kontrolado ang tono. Dahil pantay ang dapat nakapalit. Ngumisi naman ang binata. Gusto mo bang mabulok sa bilangguan ng isang teenager? Napailing naman si Rian. Gusto kong magkaroon ng hustisya ang mga biktima. Gusto kong managot ang kriminal, ano man ang edad. Kung hindi, para mo na rin sinasabi na sa lipunan, lusot ang kabataan para pumatay. Wow! Sabay na reaksyon ng klase. Mas lalo pang lumapad ang ngiti ni Franco. Sobrang higpit. Sobrang walang patawad ng punto mo. At ibig mo bang sabihin, wala nang tsansang magbago ang isang minor? Na kapag nagkamali, tapos na ang buhay nila? Huminga siya ng malalim. Ang sinasabi ko, may bigat ang bawat pagpili. Hindi aksidente ang mabibigat na krimen. Kung kaya mong sumira ng buhay, kaya mo ring harapin ang batas. Maaaring may rehabilitasyon, oo, pero dapat mauna ang pananagutan. Naglaho ang palakpakan at hiyawan.
Ang iba'y pumanig kay Rian, ang iba'y kay Franco. Ramdam tuloy ang tensyon sa hangin. Tumayo si Rian at taas noong nagsalita para sa finale. Sa pagtatapos, pinaninindigan naming dapat managot ang minor de edad na gumawa ng mabibigat na krimen dahil ang hustisya ay para sa lahat, biktima at lipunan. Kung patuloy nating iuurong dahil ang bata, gagawa tayo ng butas sa batas na pwedeng abusuhin. Dapat maging malinaw, may kapalit ang krimen kahit sino pang gumawa. Tumayo naman si Franco at nakangiti pa rin. Sa pagtatapos, naniniwala kaming hindi dapat ikulong ang mga minor de edad tulad ng isang adult na nagkasala. Dahil hindi sila adult, karapat-dapat silang bigyan ng pagkakataong magbagong buhay, sumailalim sa rehabilitation. Ang hustisya na walang awa ay kalupitan. At kung gusto nating umunlad ng lipunan, dapat gabayan natin ang kabataan at hindi sirain sila. Natapos ang debate. Pinuri sila ng kanilang guro. Mahuhusay na argumento. Isa ito sa pinakamagandang debate na nasaksihan ko. Habang nag-aayos na ang mga estudyante, lumapit si Franco sa upuan ni Rian. Magaling ka. Halos natalo mo ko. Tumaas ang mga kilay ni Rian. Halos? Natalo ka kasi napikon ka. Ngumisi naman ito. Halos nga. Wala eh. Nadadala ako ng emosyon ko sa'yo. Napanganga si Rian. Oo, at ako ngayon ang kalmado. Namumulang tenga mo. Kita ko agad na naiinis kita kanina. Napabuntong hininga ito at isiniksik ang notebook sa bag. Siyempre, ikaw na yan. Paanong hindi mamumula? Kumunot ang noon ni Rian. Hindi niya naintindihan agad ang mga sinabi nito. Bago pa siya makapagtanong, umalis na ito sa kanyang harapan. Lumipas pa ang mga taon hanggang senior high, kaklase niya pa rin talaga si Franco. Sawang-sawa na siya sa competition na mayroon silang dalawa. Pero nang taong yon, porsigido talaga siya na matalo ito. Rian, baka mabutas na yung papel sa kakatutok mo. Biro ni Andeng sabay upo sa tabi niya at bagsak ang bag. Tapos ng klase, uy. Hindi siya tumingin dito. Hindi pa pwede. Finals na sa susunod na linggo. Inikot ni Andeng ang ulo nito. Pinagmamasdan ng higpit ng hawak ni Rian sa ballpen. Palagi ka namang competitive. Pero iba ka ngayon. May tinatago ka, no? Natigilan si Rian. Dahan-dahan niyang ibinaba ang ballpen at tumitig sa sariling mga kamay. Iba nga ngayon, mas mataas ang drive ko na mag-rank 1 at matalo ang siraulo na yon. Napakagatlabi si Rian. Gusto kong mag-graduate bilang rank 1. Mataman siyang tiningnan ni Andeng na parang hindi na bago sa pandinig iyon. Eh ano naman ang bago dyan? Simula grade school, hinahabol mo ng rank ni Franco. Hindi. Umiling siya ng mariin. Hindi lang ito para sa pride. Hindi ngayon. May cash assistance para sa top student. Malaki. Sapat para makatulong kina nanay at tatay. Para mabayaran yung utang nung nasirang tricycle. At napilitan silang mangutang sa repairs. Para makahinga kami kahit kaunti. Nanlaki ang mga mata ni Andeng. So, higit pa ito kaysa sa paghihiganti kay Franco? Tumango si Rian. Para to sa pamilya ko, hindi ako pwedeng matalo ngayon. Kailangan kong manalo. Tahimik si Andeng ng ilang saglit. Tapos, hinawakan ng kamay niya. Kaya mo yan, naniniwala ako sa'yo. Bahagyang ngumiti si Rian. Gagalingan niya lang talaga. Hindi naman yon kailangan ni Franco, pero siya, iniisip na solusyon yon para sa problema ng pamilya nila ngayon. Matindi ang mga sumunod na linggo. Halos lahat ng oras ni Rian ay nakabaon sa mga libro. Gabi-gabi na siyang nag-aaral. Nakabukas ang ilaw sa kanilang maliit na sala habang mahimbing nang natutulog ang mga magulang niya at mga kapatid. Madalas magising ang ina niya at abutang nag-aaral pa rin siya. Rian, magpahinga ka na. Pilit nito. Pero umiiling siya. Hindi pa punay, kailangan kong maging handa para sa finals po namin. Tinanggihan niya ang mga imbitasyon, isinakripisyo ang tulong at halos wala ng panahon sa ibang bagay. Sa bawat recitation, quiz at projects, ibinuhos niya ang lahat ng kaya niya. At palagi, nasa isip niya si Franco. Si Franco na gusto niyang palaging talunin. Inaakala niyang magpupursige rin ito gaya ng dati. Pero iba ang Franco ng semester na yon. Bumaba ang mga scores nito, hindi bagsak pero malayo na ito sa dating Franco na laging perfect at ayaw magpatalo sa recitation. Isang beses, sa math quiz,
Napansin ni Rian na nakatitig lang ito sa bintana. Waring lutang, samantalang siya ay abalang-abala sa pagsusulat ng solusyon. Sa literature report naman, nakangiti at charming pa rin naman ang delivery, pero kulang sa lalim ang analysis. Pero alam naman na kaya pa nitong ipaliwanag yon. Uy, bumababa na si Franco. Si Rian ang rank 1 ngayon sigurado. Baka distracted lang, may jowa siguro. Pinilit ni Rian na huwag pansinin si Franco. Pero sa bawat mataas niyang score at bawat hindi na perfect ni Franco, may kumakabog na alinlangan sa loob niya. Dumating ang araw ng final announcement. Puno ng estudyante ang gymnasium. Lahat sabik sa resulta. Nasa harap si Rian, katabi si Andeng, at ramdam niya ang malakas na tibok ng puso. Hinagilap ng tingin niya si Franco. Nakasandal ito sa dingding, nakapamulsa at payapa ang ngiti. Lumapit sa mikropono si Mrs. Sanchez. For this semester, rank 2 goes to Franco Alejandro Noces. Nabuhay ang bulungan at pagkagulat sa buong gym. Nanlaki ang mata ni Rian. Naramdaman niyang lumakas ang tibok ng kanyang puso. Dahan-dahan, umakyat si Franco sa entablado. Tinanggap ang certificate at bumalik sa pwesto na parang wala lang. Tinapik-tapik ito ng mga kaibigan at natawa lang ng mahina. And for rank 1, pagpapatuloy ni Mrs. Sanchez. The top student is Rian Marie de la Cruz. Sumabog ang palakpakan. Hinigpitan ni Andeng ang hawak sa braso niya. Rian, panalo ka! Rank 1 ka na! Nanginginig ang mga tuhod niyang umakyat sa stage. Tinanggap niyang certificate at ngumiti. Pero kusa siyang tumingin kay Franco. Pumapalakpak ito at kalmado pa rin at may ngiting mahirap basahin. Kaya lang, hindi niya maintindihan kung bakit nakikita niya ang pagmamalaki sa mga mata nito na para bang proud na proud ito na siya na ang rank 1. Matapos ang program, binati si Rian ng maraming kaklase. Congrats, Rian! Sa wakas, natalo mo na si Franco. Ang galing mo! Ngumiti siya at nagpasalamat, pero parang may kawalan sa loob niya. Nang humupa ang mga tao, nakalabas na siya ng gymnasium. Hawak pa rin niya ng mahigpit ang certificate. Doon, nakita niya si Franco na nakasandal sa haligi at waring naghihintay. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Well, ani Rian at napangisi. Mukhang naiwan na rin sa wakas ang greatest Franco. Napangiti ito ng payapa. Congrats, Rian. Deserve mo. Nabigla siya sa tono nito. Yun lang? Wala man lang sarcastic remark gaya ng dati? Umiling si Franco. Ano pa bang masasabi ko? At least ngayon, makukuha mo ng tulong para sa pamilya mo. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Rian. Ano? Diretso ang tingin ni Franco. Narinig ko na kailangan mo ang rank 1 para sa cash assistance. Gusto mong tumulong sa mga magulang mo gamit yon. Nanlamig ang kamay ni Rian. Narinig mo yon? Tumango naman ito na parang wala lang. Kaya iniisip ko bakit hindi, mas kailangan mo kaysa sa akin. Parang binagsakan ng mabigat na bato si Rian. Muli niyang tinitigan ng certificate na hawak. Ibig sabihin, hindi ka nagbigay ng todo? Ibig sabihin, nagpaubaya ka lang sa akin kasi alam na alam mong kailangan ko? Mahina itong umiti. Sabihin na lang natin hindi ko pinilit. Hindi naman mahalaga sa akin pero sa'yo mahalaga kaya eto na. Nanginginig ang boses niya. Namumuo ang kanyang mga luha. Alam niya ang kailangan niya yon, pero hindi niya gusto ang ginawang paraan ng binata. Ibig mong sabihin, pinabayaan mo na akong manalo? Mas tama sigurong sabihin na umusog ako para sa'yo. Bahagya niyang sinuntok ang dibdib nito. Gulat na gulat naman ang binata sa kanyang ginawa. Hindi yun ang gusto ko. Gusto kong manalo dahil mas magaling ako, hindi dahil binigay mo lang na parang limos. Bulyaw ni Rian dito. Ano? Nilalait mo ba ako? Nilalait mo bang kakayahan ko kaya nagpaubaya ka? Nawala ang kalmadong ekspresyon ni Franco. Hindi kita nilalait, Rian. Tinutulungan lang kita. Bakit parang galit ka pa? Hindi ko kailangan ng tulong mo. Sigaw niya at halos mabasag ang tinig. Kailangan ko ang patas na laban. Lahat ng gabing nagpuyat ako, lahat ng sakit ng ulo ko, lahat ng sakripisyo. Gusto ko may kabuluhan, pero ngayon wala, dahil hindi mo man lang pinaglaban. Tumahimik ang paligid, napuno ng bigat ang mga salitang yon. Lumambot ang mukha ni Franco at may bahid ng pagsisisi. Rian,
Nanatili akong gising hanggang madaling araw. Franco, pinilit ko ang sarili ko hanggang halos hindi na ako makahinga. Bawat pagsusulit, bawat recitation, bawat proyekto, ibinigay ko ang lahat dahil gusto kong patunayan na kaya kitang talunin. Gusto kong manalo dahil pinagpaguran ko to. Pinagpaguran mo nga. Giit naman ang binata. Mas nagsikap ka kaysa kanino man. Ako lang ang tumabi. Tumabi? Matalim at mapait ang tawa ni Rian. Iyan bang tagumpay? Awang binigay mo sa akin at hindi patas na laban. Hindi ka natalo dahil mas magaling ako. Natalo ka dahil nagpasya kang dapat akong manalo. Alam mo ba kung gaano kalaking insulto yon? Umigting ang panga ni Franco at hindi pa rin naintindihan ang kanyang pinupunto. Rian, makinig ka. Palagi mong sinasabi ang tungkol sa pagiging patas, pero hindi patas ang buhay. Minsan kailangan nating pumili ng mas mahalagang bagay kaysa sa dangal. Mas kailangan mo to kaysa sa akin. Hindi yun awa, yan ang realidad. Hindi ko kailangan mo, kaya nagpaubaya ako. Anong mali doon? Nanginginig ang mga kamay niya habang itinuro ito. Pag mong babaan ang lahat ng pinaghirapan ko na para bang isang gawa ng kawang gawa mula sa'yo. Akala mo ba gusto kong kaawaan? Akala mo ba gusto kong i-claim ang spot na to na alam kong hindi ka naman lang lumaban sa akin? Mas gugustuhin mo bang patuloy na maghirap ang pamilya mo habang kinokolekta ko pang isa na namang medalya na hindi ko na kailangan? Balik ni Franco at sumisirit ng inis sa boses niya. Oo! Sigaw niya rito. Dahil kahit papano totoo sana yon. Kahit papano malalaman ko na kaya kitang talunin habang ibinibigay mo rin ang best mo. Nabitin sa hangin ang mga salita niya. Mabigat at nag-aalab yun. Pakiramdam niya, ibinigay na lang basta ni Franco ang spot dahil kaawa-awa siyang nilalang. Nakatitig si Franco sa kanya. Hindi mo naiintindihan. Akala ko, tamang ginagawa ko. Bumuhos ang luha sa pisngi ni Rian. Hindi, Franco. Sinira mo. Sinira mo ang lahat ng pinaghirapan ko. Walang saysay ang tagumpay ko kung ganyan kang maawa sa akin. Ayoko na awa ka. Ayokong kaawaan mo ko. Ang gusto ko ay patas na laban. At hindi mo yun ibinigay sa akin. Hindi mo pa ako kailanman pinahiya ng ganito sa lahat ng taon ng competition sa pagitan nating dalawa. Bumaha ang pagsisisi sa mga mata ni Franco. Rian! Ngunit bago pa ito makapagsalita, kumilos na ang kamay ni Rian. Malakas niyang sinampal ang pisngi ni Franco. Umalingaw-ngaw ang tunog sa paligid. Napalingon ang ulo ni Franco sa lakas ng sampal at agad na mula ang pisngi. May ilang estudyanteng napaawang ang bibig sa gulat, ngunit parang naglaho ang mundo para kay Rian. Tanging ang malakas na tibok ng kanyang puso at ang katahimikan ni Franco ang natira. Mabilis ang pagtaas-baba ng kanyang dibdib. Nanginginig pa ang kamay na ginamit niya sa pagsampal. Galit ako sa'yo? Bulong niya sa paos na tinig. Galit ako dahil mababa ang tingin mo sa akin. Dahil pinaniwala mo ako na nanalo ako. Ngunit sa simula pa lang, pinabayaan mo lang ako. Umatras siya at naluluha ang mga matang tiningnan ito. Ayokong makita ka ulit. Ayoko na. Sana hindi na magtagpo ang mga landas natin in the future. At bago pa ito makasagot, bago pa ito makapagpaliwanag, tumalikod si Rian at mabilis na lumabas ng gymnasium. Natapos ang senior high school, nakuha ni Rian ang cash assistance. Masama pa rin ang kanyang loob, pero nang makitang nakatulong naman yon sa kanyang mga magulang, unti-unti na rin naglaho ang bigat. Nabalitaan mo na? Tanong ni Andeng sa kanya. Tungkol kay Franco. Umismid naman si Rian habang nagbabasa. Pakialam ko naman sa siraulong yon. Magka-college na, siguro naman program nang kukunin niya at sa ibang school siya papasok. Ayoko na siyang makita pagkatapos ng naging sagutan naming dalawa. Tumawa naman si Andeng. Kaya nga, baka hindi mo na makita. Sabi, lumuwas na daw ng Maynila. Doon mag-aaral at titira sa kondo niya ron. Napairap naman si Rian. Di siya nang may kondo. Yabang naman niya. Bagay siya doon. Humalakhak muli si Andeng. Kahit na malayo na si Franco, hindi na yata talaga mawawala ang inis niya sa binata. Nakaugat na yon sa kanyang pagkatao hanggang pagtanda. Kaya sana, hindi na mag-cruise pa ang kanilang mga landas. Gusto niya ng payapang pag-aaral sa college na wala si Franco. Subalit ang sarili niyang plano, mukhang hindi plano ng Diyos para sa kanya. Hapon na, tumatama ang sinag ng araw sa lumang lamesa niya sa kwarto.
Nagkalat ang mga reviewer niya roon, test papers at mga flyers tungkol sa iba't ibang universidad. Nakayuko si Rian, mabilis ang pagsusulat ng ballpen habang nagsasagot ng mga practice exams. Sumilip ang kanyang ina mula sa pintuan. "Anak, maghapon ka nang nag-aaral, baka sumakit ang ulo mo." Napangiti naman si Rian, pagod ngunit puno ng determinasyon. "Kaya ko, panay. Malapit na kasi ang entrance exam. Kailangan pong galingan." Mula sa kabilang dulo ng silid, pabirong nagsalita ang kanyang ama. Si Rian, magiging unang magsusuot ng uniforme sa kolehiyo sa pamilya natin. Namula ang pisngi ng dalaga at tumawa ng mahina. "Kayo po talaga, kinakabahan pa rin nga po ako." Lumapit ang bunsong si Elena at umakyat sa tabi niya. "Ate, kapag professional ka na, yayaman na ba tayo?" Hinaplos na Rian ang pisngi nito. "Hindi naman super yaman, pero sapat na yon para hindi lang noodles ang ulam natin kapag nagigipit." Nag-ambagan din ang iba niyang kapatid, si Carlo na 12 anyos at ang kambal na sina Bea at Ben na siyam. "Ate, gusto ko ng sariling sapatos," sabi ni Bea. "Gusto ko ng bisikleta," sigaw naman ni Carlo. Nagsalita rin si Ben. "Ako, gusto ko ng mas maraming kanin kada kain." Nagtawanan silang lahat, pati na rin ang kanilang ama na nagpahid ng luha sa gilid ng mata. "Kita nyo na?" Natatawang sabi ni Rian. "Kaya kailangan ko talagang pumasa, kaya wag nyo na muna akong istorbohin." Dumating ang araw ng entrance exam. Mahamog ang umaga at malamig ang simoy ng hangin. Nakatayo si Rian sa tapat ng entrance ng universidad. Hawak ng mahigpit ang kanyang test permit. Kasama niya rin ang ibang kabataan na mag-e-exam din. Ang iba, nagbabasa pa ng notes. Ang iba, pabulong na inuulit ang mga formula na kinakabisado. Mahina niyang binulong sa sarili. "Eto na, Rian, para kina nanay at tatay at sa mga kapatid mo." Matapos ang ilang oras, lumabas na siya ng silid na may magaan na pakiramdam. Hindi niya alam kung top-notcher ba siya, pero tiyak na ibinibigay niya ang lahat. Sa isip niya, nakikita niya ang mga ngiting puno ng pagmamalaki ng kanyang mga magulang kapag ikinuwento niya ang karanasan. Pag-uwi, agad siyang niyakap ng ina. "Anak, kahit ano pa ang resulta, proud na proud kami sa'yo." Ginulo naman ng ama niya ang kanyang buhok. "Ikaw pa, sigurado akong pasado ka." At ng gabing yon, puno ng tawanan ang kanilang maliit na tahanan. Para bang bukas na sa kanya ang mga pintuan ng kinabukasan. Kaso, lumipas ang 2 linggo, hindi niya na pala muling maririnig ang mga halakhak ng kanyang mga magulang. Nakaupo si Rian sa masikip na sala, napapaligiran ng mga nakikiramay. Naamoy niya ang kandila, bulaklak at lungkot na dumidikit sa bawat sulok. Nakayakap sa kanya ng mahigpit ang maliliit na mga kapatid at walang tigil ang pag-iyak. Hindi siya makaiyak, hindi habang pinapanood ng lahat. Paulit-ulit na pumapasok sa isip niya ang mga salita ng sinabi sa kanya na nagkaroon ng bus accident at kasama sa mga nasawi ang kanyang mga magulang. Para bang nanigas ang buong katawan ni Rian, para bang bangungot lang ang lahat, pero nang nakita niya ang 2 kabaong, doon na bumuhos ang kanyang mga luha. Sa libing, doon na siya tuluyang bumigay. Lumuhod siya sa lupa, humagulgol habang isinusuot ang mga kabaong. "Nanay, tatay, paano na po kami?" Sumigaw ang bunsong si Elena, halos mawala ng boses sa pag-iyak. "Ate, wala na si nanay at tatay." Niyakap ni Rian ng mahigpit ang kanyang mga kapatid. Kahit pakiramdam niya'y guguho ang dibdib niya. "Wala na tayong magagawa. Wala na sila." Lumipas ang mga araw na parang ulap. Dumarating ang mga kamag-anak, nag-iiwan ng pakikiramay tapos ay muling umaalis. Pero walang kumupkup sa kanila, lalo na at si Rian na ang inaasahang tatayo para sa pamilya. Isang gabi, nakaupo si Rian sa lamesa. Nasa harap pa rin niya ang mga notes at reviewers na naiwan doon bago ang aksidente. Tila naging labirin iyon ng pangarap niyang mukhang mababao na lang. Umupo si Carlo sa tapat niya habang namumugto ang mga mata. "Ate, anong mangyayari sa atin ngayon?" Huminga siya ng malalim. "Aalagaan ko kayo. Maghahanap ako ng trabaho para mabuhay tayo." "Pero, paano yung pag-aaral mo, ate?"
Mabilis siyang sumagot at pinilit ngumiti. Bahala na muna, Bea. Ang importante ay kayo. Kailangan nating mabuhay kahit wala na si nanay at tatay. Hindi! Bulalas ni Ben. Ate, hindi tama to. Ang tagal mo nag-aral tapos bigla ka nalang titigil. Inabot ni Rian ang balikat nito. Ayos lang. Ben, pakinggan mo ako. Bata ka pa. Si Elena, 7 taon pa lang. Ang kambal, 9 na taon. Kailangan may mag-alaga sa inyo at ako nasa tamang edad para gawin yon. Ayaw naman tayong kupkupin ng mga kamag-anak natin. Hindi ko kayo pwedeng iwan para lang tuparin ang pangarap ko. Magugutom kayo. Mawawalan kayo ng gabay. Takot ako sa buhay na wala si nanay at tatay, pero alam kong mas natatakot kayo. Huminga ng malalim si Ben. Pero yun ang gusto ni nanay at tatay. Pumatak ang mga luha ni Rian. Gusto ko rin yon. Gusto kong magtapos kasi wala naman akong ibang ginawa kundi mag-aral. Pero ngayon, kayo ng pangarap ko. Sa inyo na muna iikot ang mundo ko at handa akong panindigan yon. Katahimikan ang bumalot sa paligid at ang tanging paghikbi ng mga bata ang maririnig. Kinabukasan, dumalaw ang matalik na kaibigan niyang si Andeng. Rian, marahang sabi nito, nalabas na bukas ang resulta ng exams. Gusto mo samahan kita? Umiling si Rian at bakas ang pagkaubos ng sigla. Anong silbi, Andeng? Kahit pumasa ako, wala naman akong pantusto sa pag-aaral ko. Hindi ko rin may iwan ng mga kapatid ko. Kung pagsasabihin ko na maging estudyante at mag-alaga sa kanila, hindi ko kakayanin. Mahihirapan kaming lahat. Mas kailangan nila ako kaysa sa diplomang gusto kong makamit, Andeng. Daluhan naman ang kaibigan niya para sa kanya. Mula bata pa tayo, ito nung pinaghirapan mo. Hindi naman makatarungan na basta mo nalang bibitiwan. Nakakaiyak naman. Mapait ang ngiti ni Rian. Hindi makatarungan ang buhay, pero hindi ko sila pwedeng pabayaan. Mahal ko ang mga kapatid ko. Dumating ang araw na lumabas ang resulta. Nakapasa si Rian. Sandaling lumundag ang puso niya. Nagtagumpay ako. Pero nang lingunin niyang paligid, ang maruruming labahin, ang sako ng bigas na ubos na, at ang 4 na kapatid na nakatitig sa kanya na may halong takot at pag-asa. Naglaho ang lahat ng kilig at sayang nararamdaman ni Rian. Nang gabing yon, mag-isa siyang nakaupo sa kama. Bumabalik sa isip ang mga tuwa, tinig at pagmamalaki ng kanyang mga magulang. Naaalala niya ang mga pangako niyang maayos na buhay para sa mga ito. Nay, Tay, mahina niyang bulong sa hangin. Patawad, hindi ko na maitutuloy ang pangarap ko, pero aalagaan ko po sila. Sisiguraduhin kong lalaki silang maayos, kahit kapalit ay ang lahat ng pangarap ko. Nakatitig siya sa mga bituin sa malayo at tila hindi maabot gaya ng kanyang mga magulang. Hindi man niya makikita ang universidad, hindi man siya muling magiging estudyante, hindi man niya marating ang inaasam na kinabukasan, ang kanyang mga kapatid ang dahilan ng bawat araw niya ngayon. Nagsimula na nga ang buhay ni Rian na ginugugol para sa mga kapatid. Pinag-aral niya at siya ang tumusto sa pangangailangan ng mga ito sa bahay. Kung ano-anong pinasok niyang trabaho, naging call center agent, naging freelancer, at kung ano-ano pang trabaho. Kahit paano, nagkakasya ang kinikita niya. Kaso, napapagod na lang talaga siya sa mga kliyente na para bang hawak ng buhay niya. Parang hindi na siya pagpapahingahin at gustong active siya 24/7. With unlimited pang-iinsulto pa. Ayaw niya namang sagutin dahil mahirap na walang kliyente. Mahihirapan siyang makahanap ulit. Pero sa pagtagal, lumiliit na lang talagang pangarap niya. Palagi na lang nabibigo si Rian. Napapagod na siya at ang tanging gusto niya lang pagkatapos ng lahat, magkaroon ng isang simpleng buhay. Kahit anong trabaho, kahit na janitress lang, okay na sa kanya. Kung noon, naiisip niya palagi ang maging rank 1 sa klase, maging nakakaangat sa lahat, at maging successful na may career, nag-iba na ngayon. Masyadong pinahirapan si Rian ng kanyang mga pinagdaanan. Sobra na siyang nasaktan at naging bitter sa buhay niya. Kaya habang tumatagal, nagiging simple na lang ang mga pangarap niya. Nawalan na rin siya ng confidence. Ang pangarap na tinutupad niya na lang, ang pangarap ng mga kapatid niya. Mapatapos niya lang sa pag-aaral ang dalawa,
pwede na siyang mamuhay na sarili na lang ang iniisip. Nangako naman ang mga ito na tutulong sa kanya. Kaya lang, hindi talaga natatapos ang problema sa mga buhay nila. Wait lang, may kailangan muna tayong pag-usapan. Mahinahong panimula ni Rian. May kailangan akong sabihin sa inyo. Kumunot ang noo ni Elena. Ate, bakit parang malungkot ka? Hinaplos na Rian ang buhok nito. Dahil hindi madaling sabihin ito. May natanggap kasi akong tawag. Tapos tandaan nyo nung nakaraan na may mga bisita tayo. Kinausap nila ako tungkol kina nanay at tatay. May mga bagay kasi na bago sila nawala. May mga nagawa sila na hindi nasabi sa atin. Nagtanong naman agad si Carlo. Tungkol ba ulit ito sa mga utang? Dahan-dahang tumango si Rian. Oo, bago si nanay at tatay, bago ang aksidente, umutang sila ng malaki para sa hospital bill ni Lola noon at pati na rin sa mga gastusin sa eskwela natin. At para mabayaran yon, naibenta na nila ang bahay na ito. Nabalot ng katahimikan ng sala. Yun ang pinaka hindi nila inaasahan sa lahat. Mahirap na nga ang buhay na sila-sila lang, mawawalan pa sila ng tirahan. Hindi niya naman sinisisi ang mga magulang niya. Sa kanila rin naman ginamit ang perang yon. Bukod doon, naging responsable namang mga magulang ang mga ito noong nabubuhay pa. Hindi naman ginusto ng mga ito na mawala sa mundo at maiwan silang magkakapatid. Napakurap si Ben at parang nanghina. Anong ibig mong sabihin? Ibinenta nila? Bahay natin to, ate. Wala tayong ibang pupuntahan. Nabasag ang tinig ni Rian. Noon, Ben, pero tapos na ang papeles. Napirmahan na lahat. Nailipat na rin sa pangalan nila bago pa mawala si nanay at tatay. Dumating ng bagong may-ari at sinabi nilang gagamitin na nila itong bahay. 2 linggo lang ang ibinigay nila para makaalis tayo. Hindi naman pwede yun, ate, sabi ni Bea. Dito tayo pinanganak. Saan tayo pupunta? Ate, sabihin mo sa kanila hindi pwede. Napuno ng luha ang mga mata ni Rian at niyakap ang mga kapatid. Kung kaya ko, Bea, gagawin ko. Pero wala tayong pera para ipaglaban ito. Wala na rin tayong perang panggasto sa susunod na buwan. Alam niyo namang sakto lang ang kinikita ko buwan-buwan. Mahigpit ang kapit ni Elena sa kanya. Ate, ayoko umalis. Nandito si nanay at tatay. Dito ko sila naaalala. Doon tuluyang bumigay si Rian. Niyakap niya ang bunso habang umaagos ng luha. Alam ko, bunso. Alam ko, pero kailangan nating maging matatag. Dadalhin natin sila sa puso natin saan man tayo mapunta. Biglang tumayo si Carlo. Hindi tama to. Una si nanay at tatay tapos pati bahay. Bakit kailangan mawala lahat sa atin? Bakit kailangan tayong pahirapan ng ganito? Tumayo si Rian at inilapat ang mga kamay sa balikat nito. Carlo, ganun din ang pakiramdam ko. Pero hindi tayo pwedeng magpalamon sa lungkot. Habang magkasama tayo, yon ang pinakamahalaga. Kinagabihan, nang mahimbing nang natutulog ang iba, gising pa rin si Rian. Hindi siya mapakali. Hindi yata siya makakatulog sa dami ng problemang mayroon sila ngayon. Saan niya dadalhin ang mga kapatid? Kaya naman nilang magrenta. Kakayanin ni Rian, pero masyadong biglaan. Pinisil niya ang mga mata at pilit na nilalabanan ang pag-iyak. Nag-vibrate ang kanyang cellphone. Mensahe yon mula kay Ninang Marites na nasa Canada. Rian, nalaman ko ang tungkol sa nanay at tatay mo. Nakikiramay ako, iha. Kumusta ka na't ang mga kapatid mo? Naninikip ang dibdib ni Rian. Sasabihin ba niya ang lahat? Nanginginig ang mga daliri niya habang nagtatype. Ninang, pwede po bang humingi ng tulong sa inyo? Naibenta na po pala ni nanay at tatay ang bahay. Pinapaalis na po kami ng may-ari. Wala po akong malilipatan kasama ang mga kapatid ko. Wala rin po kaming pera at natatakot po ako, Ninang. Pinindot niya ang send sabay dasal ng himala. Kinabukasan, nag-ring ang kanyang cellphone. Hello, Rian! Ninang! Nanginginig ang boses niya at ramdam ang ginhawa ng sumagot ito. Nabasa ko ang message mo, iha. Huwag ka nang umiyak. Alam kong napakahirap nito, pero makinig ka sa akin. Napakagat si Rian sa labi at halos lumabas na ang hikbi. Ayoko pong maging abala sa inyo, Ninang.
Wala lang po talaga akong malapitan. Iha, hindi ka kailanman magiging abala sa akin. Ikaw ay inaanak ko at ang mga kapatid mo ay pamangkin na rin para sa akin. Hindi ko hahayaang magdusa kayo. Bumigat lalo ang hininga ni Rian. Pero hindi ko na po alam kung anong gagawin ko. Mahal po kapag umupo kami ng bahay. Sa araw-araw nga po sobrang stress na po kung paano ko sila mapapakain. Narinig niya ang lambing ng tinig ng kanyang ninang. May apartment ako sa Ortigas. Walang nakatira doon kasi nasa Canada na ako. Ang anak ko may sarili na namang kondo. Pwede kayong lumipat doon. Ang hihilingin ko lang, 1,000 piso kada buwan. Para maramdaman nyo na may responsibilidad pa rin kayo. Ayos ba? Nanlaki ang mga mata niya. Ninang, 1,000? Sa Ortigas, totoo po ba? Oo, iha. Basta huwag niyong hahayaan na hindi mabayaran ang mga bills. Alagaan niyo rin sana ang bahay. Kasi medyo may kalakihan din naman yon. At doon kami nakatira noong nagsisimula pa. Wala na kasing nakatira ngayon kaya walang nag-aalaga. Kesa sa bumayad pa ako ng caretaker, kayo na lang ang pag-aalagain ko sa bahay. Hindi ko kailangan ng pera ninyo actually. Ang gusto ko lang ay makatulong. Kilala ko ang mga magulang mo. Tiyak kong gugustuhin nila na may ligtas kayong tirahan. Tuluyang bumuhos ang mga luha ni Rian. Ninang, salamat po. Hindi ko po alam kung paano ko po kayo mapapasalamatan. Ang laking tulong po nito sa amin. Nako naman, huwag kayong mag-alala. Makakaahon din kayo sa buhay. Tiyaga lang, alagaan mo ang mga kapatid mo at alagaan mo rin ang sarili mo. Tumango naman siya kaagad. Pangako po, Ninang. Pangako, salamat po talaga. Kinagabihan, muling tinipon ni Rian ang mga kapatid. Halika kayo, sabi ni Rian habang pinupunasan ng luha. May magandang balita ako. Tumawag si Ninang Marites. May apartment siya sa Ortigas. Doon na tayo lilipat. Nanlaki ang mata ng mga bata. Ortigas? Yung lugar na puro mataas na gusali? Ate, hindi ba't parang ang layo naman? Tanong ni Bea. Oo, tumango si Rian. Mas ligtas doon, magkakasama pa rin tayo at 1,000 lang ang renta. Saka okay na rin para makapagsimula tayo ng bagong buhay. Pinag-uusapan na rin kasi tayo dito. Lumambot ang mga mata ni Carlo. Kaya pa natin yun. Ibig sabihin, hindi tayo mauuwi sa lansangan. Hinding-hindi, Carlo. Napangiti si Rian kahit puno ng luha ang mga mata. Magkakaroon tayo ng bubog na masisilungan. Magsisimula tayo ulit. Kumunot ang noo ni Elena. Pero ate, paano si nanay at tatay? Nandito ang alaala nila. Mahigpit niya itong niyakap. Hindi nakatira ang alaala sa bahay, Elena. Nasa puso natin sila. Saan man tayo pumunta, kasama pa rin natin sila. Napasinghot si Bea. Mamimiss ko ang kwarto ko. Alam ko, mamimiss ko rin ang bahay na to. Bawat sulok. Nanginginig ang boses ni Rian. Pero ang pinakamahalaga, magkakasama pa rin tayo. Yun ang gugustuhin ni nanay at tatay. Yumakap ang kambal at lumapit din si Carlo. Isinama sila sa mahigpit na yakap. Dumating ang araw ng paglisa nila roon. Habang binubuhat ang mga gamit palabas, tila unti-unting pinuputol ang puso ni Rian. Tumayo siya sa halos walang laman na sala. Dumaan ang liwanag ng araw sa bintana. Naalala niya ang ama habang inaayos ang antena ng TV nila kapag lumalabo. Naalala ang ina habang kumakanta sa kusina. Naalala ang habulan nila ng kambal, si Elena na pumapalakpak, si Carlo na abala sa pagbabasa sa sahig. Ngayon, hindi na sila ang titira sa espasyong yon. Hinaplos ni Rian ang dingding. Salamat sa lahat ng taon na iningatan mo kami. Mula sa pintuan, tumawag si Carlo. Ate, handa na kami. Okay ng lahat ng gamit. Tumalikod siya, pinunasan ng luha at tumango. Sabay-sabay silang lumabas. Isinarang pinto, hindi lang sa bahay, kundi sa kabanata ng kanilang pagkabata. Pagdating sa Ortigas, napanganga ang mga bata sa matatayog na gusali. Malalapat ng kalsada at ingay ng lungsod. Wow! Bulong ni Bea. Parang ibang mundo. Samantala, malungkot namang ngumiti si Rian. Gusto niyang pumunta roon para sa career na gusto balang araw. Pero sa pagpunta niya, dala pala niyang pamilya at doon lang magsisimula ng bagong buhay.
Simple lang ang apartment, 2 kwarto, maliit na kusina, sala na may malalaking bintana na tanaw ang abalang kalsada. Ngunit kumpara sa kinatatakutang kawalan ng tirahan, isa yung napakalaking biyaya na para sa kanila. Hindi pa rin sila kawawa. Nawala man ang kanilang mga magulang, nawala man ang kanilang tahanan, ngunit magkakasama silang nakahanap ng bagong simula. Walang ibang ginawa si Rian sa buong linggo sa Ortigas kundi ang mag-adjust. Maliit lang ang inuupahan nilang apartment, ngunit maliwanag at mahangin. Mabilis na kapag-settle ang mga kapatid niya roon. Pero para kay Rian, hindi ganoon kadali ang lahat. Virtual assistant pa rin ang trabahong mayroon siya. Sumasagot ng email, nag-aayos ng schedule, at gumagawa ng reports. Okay naman, mga ugali lang ng kliyente ang hindi. "Aren't you listening to me?" Bulyaw ng isang kliyente sa headset isang Lunes ng umaga. Napasinghap si Rian, natigilan ang mga daliri sa ibabaw ng keyboard. "I'm sorry ma'am, could you repeat the instructions?" Ang kliyente na si Miss Foster, isang negosyanteng Amerikano, ay nagbitaw ng sunod-sunod na mura. "How many times do I have to say this? I asked you to finalize the file and send it to me last night. Do you know how unprofessional you are?" Nanikip ang lalamunan ni Rian. Natapos naman niyang file pero nag-brown out at nawala ng internet kagabi. At nang bumalik yon, huli na para magpadala. Pinilit niyang magpaliwanag. "Ma'am, the internet here..." "I don't care about your excuses." Singhal nito. "If you can't do a simple job, then why I am paying you? God, this is why outsourcing is a waste of time." Pinisil ni Rian ang mga kamay. Pilit pinapakalma ang sarili. "I'll resend it right now, ma'am, with corrections." "You'd better, or I'll find someone who can actually follow orders." Biglang nag-click at natapos ang tawag. Hinuban ni Rian ang headset at tinakpan ang mga palad ang mukha. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ibato ang laptop, pero hindi niya magawa. Nandun ang mga kapatid niya sa kabilang kwarto at ayaw niyang makita ng mga ito na bumibigay siya. Maya-maya'y sumilip si Carlos sa sala. "Ate, may sobra na ulam. Gusto mo ba ihain ko para sa'yo?" Mabilis na nag-ayos ng upo si Rian. Pinunasan ang mga mata at ngumiti. "Hindi na, Carlo, kain na muna kayo." Nakasimangot ito. "Pero ate, buong araw ka nang nakaupo dyan. Kumain ka na ba ng tanghalian?" "May tinapay ako kanina." Pinagpag niya ang kamay. "Huwag ka nang mag-alala sa akin." Parang gusto pa nitong magtanong pero tumango na lang at lumabas. Napabuntong hininga si Rian. 2 oras pa bago ang susunod na tawag. Kinabukasan ng gabi, isa na namang tawag ang nauwi sa gulo. "Rian, this draft is garbage. Do you even understand English?" Matinis na sigaw ng client niyang babae. "Yes, ma'am." Pigil ni Rian, pilit pinapakalmang sarili. "I followed the outline you sent. This is not what I asked for. Are you insane?" Kumabog ang dibdib ni Rian. Nanginginig ang mga kamay niya sa keyboard. I'll fix it right away, ma'am." "You'd better. Only make sure nobody hires you again. People like you should just stick to cleaning floors." Para siyang tinuhog ng sibat sa dibdib. Pinigil niyang iyak. "Yes, ma'am. I'll revise immediately." Nang matapos ang tawag, nanatili siyang nakatulala sa harap ng laptop. Umiikot ang paligid niya at parang gusto niya nalang magtago sa kama. Pero mula sa kusina, narinig niya ang tinig ni Elena, mahinahong kumakanta habang naghuhugas ng plato. Ang kambal ay nagtatalo tungkol sa assignments at si Carlo ay nagbabantay ng sinaing. May pamilya siya, may responsibilidad siya. Huminga siya ng malalim, pinunasan ang mga mata at muling binuksan ang file. Lumipas ang mga araw, ang schedule ni Rian ay naging walang humpay na paulit-ulit. Bumabangon ng maaga, inihanda ang mga bata, magtrabaho buong araw para sa mga kliyenteng malupit at matulog ng lampas hating gabi. Isang gabi, kinausap siya ni Carlo na kahit bata pa ay tila naiintindihan na ang lahat. "Ate, ayos ka lang ba?" Ngumiti naman siya. "Oo naman, bakit mo na itanong?" "Kasi lagi kang mukhang pagod. Narinig ko rin, sumisigaw sa'yo yung mga kliyente mo habang nagtatrabaho ka. Ang sama nila." Napapikit si Rian at pinigilang lumuha. Ganyan talaga minsan ang trabaho, Carlo.
Kaya ko naman. Pero ate, bakit hinahayaan mong insultuhin ka nila? Hindi ka nila pwedeng tratuhin ng ganyan. Naninikip ang dibdib ni Rian. Gusto niyang ipagtapat ang lahat, kung gaano kasakit ang bawat insulto, kung paano siya nadudurog, pero hindi niya magawa. Carlo, bulong niya at hinawakan ang balikat nito. Ginagawa ko to para sa inyo, para sa lahat ng kapatid natin. Kung titigil ako, sino ang bibili ng gamit ninyo sa eskwela? Sino ang magbabayad ng renta, ng pagkain natin? Minsan kailangan nating tiisin ang sakit para sa mga mahal natin. Nangislap ang mga mata ni Carlo. Sana matanda na ako para mas makatulong. Malaki na ang naitutulong mo. Sagot niya at hinalikan ito sa noo. Mabait kayo at nag-aaral ng mabuti. Yumakap ito ng mahigpit at sa unang pagkakataon, matapos ang ilang araw, pinayagan ni Rian ang sarili na umiyak sa balikat ng kanyang kapatid. Lumipas pa ang mga linggo, may isang kliyente na binawasan ang bayad niya ng walang paliwanag. May isa pang halos murahin siya dahil lang sa maliit na typo. At sa bawat logout niya, nilalagyan niya ng peking ngiti ang mukha para hindi mahalata ng mga kapatid. Isang gabi, nang mahimbing nang natutulog ang kanyang mga kapatid, mahina siyang nagdasal. Pagod na ako, Diyos ko. Pero bigyan mo po ako ng lakas para sa kanila. Lumipas ang mga taon, bahagya na silang nakabuelo sa hamon ng buhay nila. Nakapagtapos na rin ang dalawa niyang kapatid, kaya ang kinikita niya sa kanya na lang talaga. Pinapabalik siya sa pag-aaral ng kanyang mga kapatid, pero sa sobrang tagal na, parang nawalan na lang din talaga siya ng drive na mag-aral. Pero aaminin niya, gusto niya rin ng ibang work environment. Yun ang gagawin niyang pahinga, saka siya babalik sa pag-aaral. Ate, tumigil ka na dyan sa trabaho mo. Kami na ang magsusustento sa'yo. Saad ni Ben nang makita na naman siyang naiiyak sa kliyente niya. Basag na basag ng mental health mo dyan. Emotionally draining na. Kahit mataas ang bayad, huwag mo nang tanggapin. Sobrang stress ka na dyan. Hindi naman pwedeng wala akong trabaho. Minamalas lang talaga ako sa clients. May iba namang mababait. Paliwanag naman ni Rian. Pero alam mo no, baka hindi rin ako magtagal dito. Maghahanap na nga muna ako ng trabahong mapapagod ako physically. Palagi rin kasi ako nakaupo dito. Mas maiging mapagod ako physically kaysa mentally and emotionally. Sure kayong hindi nyo kailangan ng tulong? Tumawa naman si Ben. Ate, sinasabihan ka nga naming mag-aral ulit. Kami nang magpapaaral sa'yo. Ayaw mo lang. Sabi mo magpapahinga ka muna. Tuloy ka pa rin sa pagtatrabaho. Hindi kasi ako sanay. Napakagatlabi si Rian. Sige, isang trabaho na lang para ibang experience naman. Then pagkatapos, mag-aaral na ako. Kaya ko pa kaya? Hindi na ako gaya ng dati na sobrang sigla sa pag-aaral. Saka mga bata na for sure ang mga kasama ko. Napangiti naman si Ben. Kaya yan, Ate Rian. Ikaw pa ba? Ikaw kaya ang pinakamatalino sa ating magkakapatid. Natenga ka lang ng ilang taon. Pero alam kong madali ka ulit makakapag-adjust. Baka maging magna cum laude ka pa. Ipag-ahanda ka talaga namin kapag nangyari yun. Hindi niya na rin mapigilang maging masaya sa sinabi ng kanyang kapatid. Ilang taon siyang kumilos para sa pangarap ng mga ito. Kaya masaya siyang ngayon ay ang mga ito naman ang gustong kumilos para sa pangarap niyang naudlot noon. Janitress ate, sure ka ito ang bagong work experience na gusto mo? Tanong ni Bea sa kanya. Tumango-tango naman siya. Oo, parang gusto ko lang subukan. Saka di ba nga, sabi ko sa inyo, gusto ko yung labor na mapapagod ako since ilang taon din akong naging work from home. Isang taon ka lang naman no ate? Ang lakas ng topak mo? Bahagyang natawa si Bea. Mas malaki pa sinasahod mo kaysa magtrabaho ka dito. Pero sige, kung saan ka masaya. Si Kuya Ben na naman ang nagbabayad ng bills dito. Si Kuya Carlo naman sa pagkain. Kaya wala ka namang pagkakagastusan. Ipunin mo na lang ang sasahurin mo sa pagiging janitress. Hindi niya nga rin alam kung bakit yon ang napili niyang trabaho. Ayaw niya lang muna siguro ng stress sa utak. Dapat pahinga pero hindi naman sanay ang kanyang katawan na walang trabaho. Kung may pahinga man siyang gagawin, siguro ang utak niya munang ilang taon ding napagod kakaisip ng problema. Nagsimula ang mga araw ni Rian sa pagiging janitress. Mabait naman ang mga kasama niya. Nagtatrabaho siya sa isang kumpanya.
kaya marami siyang nakikitang nagtatrabaho sa corporate world. Kaya kahit paano, bumabalik ang motivation niyang mag-aral ulit at makita ang sarili na isa sa mga iyon. Alam niyang aksaya sa oras, pero hindi na naman siya nagmamadali. Gusto niya lang talagang gawin ang mga bagay na nagpapagaan sa kanyang kalooban. Total, simula nung elementary, wala na siyang ibang ginawa kundi mag-aral at palaging ma-frustrate dahil hindi siya ang top 1 sa klase. Kaya lang, mukhang magbabalik ang drive ni Rian na makipagkompetensya ulit dahil sa isang taong magbabalik sa kanyang buhay. Mahinang umuugong ang mga ilaw na fluorescent sa maluwang na lobby ng gusali. Marahang itinutulak ni Rian ang kanyang cleaning cart. Isa na namang araw, isa na namang shift. Sanay na siyang maging invisible sa gitna ng dagsa ng mga executive at empleyado na papasok at palabas ng gusali. Hanggang sa marinig niya ang isang pamilyar na tinig ng lalaki. Excuse me, makikiraan. Magalang, ngunit may diin, na para bang sanay itong humahawi ng espasyo. Lumingon si Rian at parang nakalimutan niya ang paghinga. Rian? Laglag pa ngang tanong ni Franco. Nakatayo ito roon, suot ang malinis na navy blue na suit, may dalang leather briefcase at kumikislap ang ID badge na may logo ng kumpanya. Tumalim ang panga nito, ang dating batang-batang mukha na palitan ng kumpiyansa at otoridad. Ngunit ang mga mata, ang parehong matalim at mapanuring mga mata, ganun pa rin talaga. Rian? Kumunot ang noon nito, tila hindi makapaniwala. Ikaw na ba yan? Bumilis ang tibok ng puso niya. Bumalik ang alaala ng mga silid-aralan, ng mga report cards, ng mga debate nila, at huling sampal na ibinigay niya noon pa. Tumindig siya ng tuwid, mahigpit na hinawakan ang hawak na map. Oo, at malinaw na ikaw rin si Franco. Malamig ang tono niya rito, hindi nagpapatalo kahit mukhang mas maganda na ang narating nito. Napapikit ito sandali bago tumawa ng maikli. Wow! Hindi ko inakalang ganito. Nabalitaan ko na umalis na kayo sa atin at hindi ko alam kung saan kayo lumipat. Mga kapatid mo lang ang may social media. Walang paraan para makontak ka. Kumusta ka na? Dumapo ang ting nito sa kanyang uniforme, sa cleaning, sa mga gloves. Unti-unting naglaho ang ngiti nito. Napalitan ng awa. Dito ka nagtatrabaho bilang janitress. Parang sampal ang salitang yon. Wala kang pakialam. Saka, bakit mo ako kinakamusta? Close ba tayo? Namula ang pisngi ni Rian. At ano naman ngayon kung janitress ako? At least may trabaho ako. Hindi ako nakasandal sa yaman ng pamilya. Umigting ang panga ni Franco. Ganyan pa rin ang ugali mo. Alam kong mabait ka. Sa akin ka lang ganito. Hanggang ngayon pa rin ba? Kakompetensya pa rin ang tingin mo sa akin. Ito pa rin ang iniisip mo. Ilang taon na galit ka pa rin sa akin. Hindi siya sumagot, hindi naman siya galit, naiinis lang talaga. Parang marinig niya lang ang pangalan nito, bigla niyang naaalala ang lahat na naging pagtatalo nila noon. Napailing si Franco. Ganyan ka rin noon. Iniisip mo na malaking advantage ko kasi may kaya kami. Pinaghirapan ko ang posisyon na to, Rian. Hindi lahat ay ipinagkaloob sa akin. Pinaghirapan? Napangisi si Rian. Madaling sabihin kung may pera ka. Tuition, resources, private tutors, lahat nasa iyo na noon pa man. Samantalang ako, bawat pagkakataon, ipinaglaban ko. Kaya ngayong janitress ako na mas mababa pa ako sa mababa, tuwang-tuwa ka naman. Tahimik lang siyang tinitigan ni Franco, para bang sinusukat ang bigat ng bawat salita niya. Pagkaraan, napanguso ito at isang mapang-asar na ngisi ang ipinakita sa kanya. Ikaw pa rin palang, Rian, na kilala ko. Natatawa nitong sabi. Lumaki ang mga butas ng ilong niya. At ikaw naman, pareho pa rin, aroganteng Franco. Lagi mong iniisip na mas magaling ka sa lahat, na walang makakatalo sa'yo. Baka nga tama ka. Isang beses lang naman akong natalo sa'yo. Malumanay nitong sabi habang nakatingin sa kanya. Naisip ni Rian na yon ang pagiging top 1 niya noong senior high school. Pero obvious naman na nagpaubaya lang ito sa kanya noon, kaya hindi niya maintindihan kung kailan ito natalo sa kanya. Hindi ka nagbago. Singhal na lang ni Rian kahit wala na sa hulog. Laging mapangmata, laging nakakasuya.
At ikaw rin, hindi nagbago. Ganting tugon ni Franco habang mababa ang tinig. Laging padalos-dalos. Laging sabik patunayan ng sarili. Nagtagpo ang kanilang mga mata. May ilang taong dumaan, palihim na napapatingin, nagbubulungan tungkol sa kakaibang eksena nila. Mabigat ang pagdunok ni Rian. Wala kang alam tungkol sa buhay ko, Franco. Huwag mo kong husgahan ng mga tingin mo. Bahagyang nagbago ang anyo nito at lumambot ang boses. Kung ganon, sabihin mo, anong nangyari? Sandaling nakita niya ang sinserong kuryosidad sa mga mata nito, pero ayaw niyang sabihin. Mas umapoy ang kanyang pride. Hindi niya ibibigay ang kasiyahan na malaman nito ang mga hirap niya. Ayaw pa naman ni Rian sa lahat na kinakaawaan siya ni Franco. Hindi mo na yun problema? Mabilis niyang sagot. At kahit sabihin ko, hindi mo pa rin mauunawaan. Kailan ka ba nakaintindi sa sitwasyon ko? Huminga ito ng malalim, saka ngumisi ng mapait. Ang taas pa rin ng pader mo pagdating sa akin. Dahil lagi kang nananadya, singhal niya rito. Kahit ngayon, iniinsulto mo ako sa tingin mong puno ng awa. Umiling si Franco. Hindi awa to. Nagulat lang ako. Kasi ang pinakahuling inaasahan ko, maging janitress ka sa kumpanya kung saan ako nagtatrabaho. Magaling ka, matalino. Naniniwala ako sa'yo palagi. Hindi ko inasahan na ganito. Napakagatlabi si Rian. Yun ang unang beses na pinuri siya ng ganoon ni Franco. At hindi niya alam kung bakit nag-iinit ang kanyang mga pisngi. Siyempre, awa yan. Halos pasigaw niyang sabi rito. Nakasuot ako ng ganitong uniforme at sa isip mo, panalo ka na mas mataas ka. Kasi sino ka ba? Head software architect dito sa kumpanya kung saan ako janitress? Sa halip na maasar, napangiti ang binata. Ang galing ko, no? Hindi. Bulalas niya rito bago niya tinalikuran. Kinahapunan, abala siya sa pagsasabon ng tiles sa banyo nang bumukas ang pinto. Napairap siya nang si Franco ang pumasok. Sinusundan mo na ba ako ngayon? Mariin niyang tanong at tumayo ng tuwid. Sumandal ito sa hamba ng pinto at humalukip-kip habang nakatingin sa kanya. Huwag kang mag-ilusyon. Men's restroom ito. Hindi mo pwedeng umihi dito. Sinamaan niya ng tingin. May restroom sa floor ninyo ah. Bakit bumaba ka pa rito? Ngunit imbis na umalis, lumapit pa ito. Galit na galit ka na naman. Nainsulto ba kita kanina? Hindi ako nagyayabang pero kahit lambingan ko ang boses ko, tunog hambog pa rin sa'yo. Napalunok si Rian. Kung tutuusin, siya nga rin naman ang nauna kanina. Hindi niya lang maintindihan kung bakit inis na inis pa rin siya kay Franco. Huminga ito ng malalim. Akala ko magiging kapantay pa rin kita. Nahabol ka pa rin sa akin. Napatutunayan mo pa rin na mali ako. Napakagatlabi si Rian at natigilan ang libong sagot sa lalamunan. Hindi palaging may pagpipilian ng buhay. Hindi ako katulad mo na ipinanganak na maraming opportunities. Hindi ako sumuko, pinili ko lang ang iba. Dahil hindi tulad mo, may mga taong nakasalalay sa akin. Mga responsibilidad na hindi ko kailanman mauunawaan. Ngayon, si Franco naman ang natigilan. Unti-unting naglaho ang ngiti at tila pinag-aaralan ng mukha niya. Para ba ngayon lang nito nakita ang bigat sa likod ng kanyang mga salita. Pagkatapos ng sagutan na yon, hindi na yon muli pang nasundan. Gayunpaman, walang araw na hindi niya nakikita si Franco. Kahit ang laki ng building at iba naman ang floor nito, nakikita niya pa rin itong dumadaan-daan sa gilid niya. Gaya na lang ng isang araw, habang nagmamap si Rian. Humaharang ito sa daan na nililinis niya. Natatapakan nito ang map dahil sabay silang umiiwas. Naiinis niyang tiningala ito. Para naman itong dagang nahuli at bahagyang napatalon. Ano ba? Bulalas niya rito. Napalunok naman si Franco. Dadaan lang naman ako. Di dumaan ka! Bulyaw niya rito. Umismit naman ito habang hawak ang 2 baso ng iced coffee. Sama talaga ng ugali mo sa akin. Bakit parang nagugulat ka pa? Simula elementary, alam mong pet peeve na kita. Saad ni Rian. Napabusangot naman si Franco at umalis na. Tinanaw niya itong tumapat sa elevator. Nang mawala si Franco sa kanyang paningin, niligpit niya na rin naman ang map. Kaso, nagulat siya nang marinig muli ang boses ni Franco. Rian! Lumingon naman siya rito. Ano na naman? Napalunok ang binata at inabot sa kanya ang isang iced coffee. Sa'yo na lang. 2 kasi ang nabili ko. Bye!
Umawang na lang ang bibig ni Rian habang hawak ang iced coffee. Hindi niya maintindihan kung ano na namang topak ni Franco. Ano raw? Tanong niya pa habang nakatitig sa iced coffee. Binigay niya sa akin kasi 2 binili niya. Anong dahilan yun? Alam niya naman pala na siya lang ang iinom. Bakit siya bibili ng 2? Pero nasagot lahat ng tanong niya nang makita niya ang pangalang nakasulat sa cup. Rian? Bahagya siyang natigilan. Hindi lubos maisip kung bakit siya nito binilhan ng kape. Kasi hindi niya talaga inaasahan yon. Academic rival sila noon. Wala silang usap na maayos dahil palagi silang bangayan. Kaya hindi niya inasahan na bibigyan siya ng binata ng kape. Crush ka niyan! Tawang-tawang sabi ni Andeng nang maikwento niya minsan. Nasa Ortigas na rin ito dahil doon na rin nagtatrabaho. Kaya nagkaroon silang muli ng contact at banding kapag may libreng oras. Anong crush? Imposible. Ayaw namin sa isa't isa. Saad ni Rian. Anong crush? Halos magpatayan na nga kaming 2 noon. Pero kung tutuusin, hindi mo ba napansin nun? Siya palagi ang nagpapapansin. Dagdag pa ni Andeng. Natatandaan mo? Nabalitaan natin na sa bayan siya papasok nun. Pero nagulat ang lahat sa first day, nasa pinto siya ng classroom natin. Saka kapag sa upuan, gusto niyang tumatabi sa'yo. Pero hindi mo magawa kasi tinatapon mo ang bag niya. What if kaya siya ganon kasi nagpapapansin siya sa'yo? Umiling naman agad si Rian. Imposible yung sinasabi mo. Ayokong paniwalaan yan, hindi kami ganon. Inaasar niya ako kasi alam niyang rival ang tingin ko sa kanya. Ayaw nga magpatalo, palaging top 1. Ayaw maungusan ng ego. Pero paano nga kung way niya lang yun para magpapansin? Giit pa ni Andeng. At naalala mo nung senior high school tayo, nagpaubaya siya sa academics para ikaw ang maging top 1. Hindi ako naniniwalang awa lang yun kasi alam nating lahat na mayabang yang si Franco. Kaya how come na basta na lang siyang magpapaubaya? Hindi na nagsalita si Rian. Ayaw niyang masyadong isipin pa. Hindi niya nagugustuhan ang mga ginagawa ni Franco. Pero anong gagawin niya kung sa ibang anggulo niya nga nakikita ang binata? Rian, pakitakbo nga sa baba. Bilhan mo ako ng 2 caramel latte. Yung isa extra whip ha? Utos ni Clarice, isa sa mga junior associate. Sabay kumpas ng kamay na para bang wala lang siyang tao sa harapan. Hindi pa man siya nakakasagot, may sumabat na. Ako rin, ganun din. Huwag mong kalimutan ng sukli. Si Marco yon, ang bagong hair pa lang at wala pa ni 1 taon sa kumpanya, pero kung umasta, daig pa ang boss. Pinilit ni Rian ng umiti at tumango. Opo ma'am, opo sir. Pero sa loob niya, bumigat ang kanyang dibdib. Gusto niyang isigaw na hindi naman yung kasama sa kanyang trabaho. Hindi siya alila, pero natigilan siya. Hindi niya kayang isugal. Ayaw niya ng gulo, kaya hahayaan na lang niya ang mga empleyadong yon na feeling entitled. Habang palabas na sana siya, may pumigil sa kanyang daraanan. Isang matangkad na figura, nakapolo na plansyado, nakayupi ang manggas hanggang sa makita ang mamahaling relo. Ang boses ni Franco ay malamig ngunit matalim. Wait, anong ginagawa mo? Natigilan si Rian. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita niya ito. Ano na naman? Biglang lumakas ang tibok ng kanyang puso. Naalala niya na naman kasi ang weird nitong pagbibigay ng kape. Hindi pa nakatulong ang sinabi ni Andeng na baka nga may posibilidad na gusto siya ni Franco. Bakit ba? Tanong ni Rian. Anong ginagawa nila sa'yo? Halatang iritado ang binata. Sa ano na naman? Bumaling ang mga mata nito sa perang hawak niya. Tapos sa pagkabalisa ng kanyang balikat. Sinubukan niyang kumalma. Nababalisa na lang naman siya kasi iba ang iniisip niya tungkol kay Franco. Hindi mo naman siguro talaga gagawin ang mga utos nila, di ba? Seryosong tanong nito. Janitress ka dito. Kaya bakit gagawin mo ang errands nila? Hindi yun kasama sa job description mo. Pinilit ni Rian na itago ang kaba sa pamamagitan ng pang-aasar. Wow, Franco, ang bait mo naman. Oo, bibili ako ng kape para sa kanila. Baka mamaya, magluto na rin ako ng hapunan para sa kanila. May problema ba? Hindi ito natawa, bagkos umigting ang panga nito. Problema? Oo, may problema. Janitress ka riyan at hindi alila. Narinig ng ilan ang palitan nila ng salita, kaya mabilis na nagtinginan ang iba bago umalis. Nanatiling mabigat ang hangin sa pagitan nilang dalawa. Nakapamewang na si Rian. Ito ang trabaho ko.
Saka pakialam mo ba? Sa ibang floor ka pa tapos dito ka tambay? At mabuti na lang tumatambay ako dahil nakita ko to. Mabilis na sagot ni Franco at lumapit pa. Ang trabaho mo ay maglinis, hindi ang mag-alaga ng mga baguhang hindi marunong bumili ng sarili nilang kape. Bakit mo hinahayaan na tatuhin ka nila ng ganyan? Matigas ang tinig nito, pero may narinig siyang kakaiba. Isang bagay na kahawig ng pag-aalala. At kinamuhian niya yon. Kinamuhian niya ang panginginig ng boses niya dahil lang doon. Napakagat siya ng labi at pinilit niyang umisi. Kasi Franco, hindi ako gaya mo. Wala akong pribilehiyo para pumalag. Sa lahat ng pinagdaanan ko, natuto ako magpakumbaba. Kung ang pagsunod sa kanilang kapalit para manatili ako sa trabahong to, edi sige. Tinitigan siya ni Franco at hindi mabasa ang mukha nito. Hindi to pagpapakumbaba. Tinatapakan ka ng mga yan. Kumuyom ang kamaon ni Rian. Sapul siya sa mga salita nito. Kasi, totoo naman, bawat utos na ginagawa niya ay parang unti-unting binubura ang natitirang dangal sa kanya. Pero wala na naman sa kanya yon. Para lang siyang nag-e-experiment maging janitress. Huwag kang magpanggap na alam ang pinagdadaanan ko. Singhal niya rito. Mulat sa Paul, madali ng lahat sa'yo. Mayamang pamilya, magagandang school, bukas na oportunidad. Wala kang ideya kung paano lumaban araw-araw para lang mabuhay. Lumambot ang mga mata ni Franco, ngunit nanatiling matatag ang tinig. Tama ka. Baka hindi ko alam ang sakit na nararanasan mo. Pero kilala kita, Rian. Hindi ikaw ang tipong yumuyo ko sa kahit na sino. Noon nga, mas pipiliin mong sipain ako sa binti kaysa palusutin ako sa pangaasar ko. Bakit ngayon? Bakit mo hinahayaan? Parang dagundong ang bumalik sa isip ni Rian ang mga naging sagutan nila noon. At naiinis siyang nakikita niya yon sa ibang anggulo dahil kay Andeng. Ang dating Rian ay hindi papayag na maging isang utusan lang. Pakiramdam niya, kilala siya nito at alam nitong mataas ang tingin niya sa sarili. Napakagat siya ng labi. Kasi nagbago ang buhay ko. Wala nang mga magulang ko. May 4 akong kapatid na kailangan pakainin. Hindi ko kayang mawala ang trabahong to, Franco. Kaya, ayun. Hindi niya na alam kung saan niya hinuhugot ang kanyang mga sinasabi. Kung tutuusin, hindi na nga niya kailangan magtrabaho. Talagang trip niya na lang maging janitress. Kaso, yun nga at nakita niya pa si Franco. Tahimik si Franco saglit, tila may hinahanap sa mga mata niya. Hanggang sa bumuntong hininga ito. Rian, Lumambing ang boses ni Franco. Naintindihan ko. Pero wag mong ipagkamali ang pagpapakumbaba sa pagsuko. Ayokong makita kang ganito. Tigilan mo na ang pagsunod sa kanila. Kung gusto nila ng kape, sila na mismo ang bumili. Nandito ka para sa sarili mong buhay, hindi para pag-aanin sa kanila. Kapag nagpumilit, isusumbong ko na sila sa taas. Kapag hindi ako pinakinggan, pupunta ako sa dole. Nanlaki ang mga mata niya. Ang OA mo? Pero malamig lang ang tingin ni Franco. Tila hindi nagbibiro sa sinasabi nito. Napairap na lang siya at lumabas para bumili ng kape. Pero ang walang hiya, sumunod pa sa kanya. Inagaw kay Rian ng pera at hinawakan ng kamay niya sabay hila. Hoy, Franco! Ano ba? Bulalas niya rito. Napailing ito. Ako ang bibili ng kape nila. Ako ang magbibigay ng mahiya naman sila. Napalunok si Rian at hindi na nakapagsalita. Tinitigan niya na lang ang magkahawak nilang mga kamay. Paulit-ulit sa utak niya ang mga sinabi ni Andeng na gusto siya ni Franco. Katulad ng sinabi ng binata, yun na nga ang ginawa nito. Ito ang bumili at nang makabalik, ito ang nag-abot sa mga empleyado. Gulat naman ang mga ito at halatang nahiya na. May mga sinabi pa si Franco bago lubayan ang mga ito. Ihahatid kita pa uwi. Saad bigla ni Franco na para bang walang makakabali noon. Nanlaki ang mga mata ni Rian. Huwag na! Ihahatid kita. May sasakyan ako. Para hindi ka na rin mahirapan sa pag-commute. Saka para hindi ka na mahirapan sa pagsakay. Tatanggi pa sana siya pero tinalikuran na siya agad. Inis na inis talaga si Rian dahil habit yung gawin sa kanya ni Franco. Kaya nang uwian, sa fire exit siya dumaan. Alam niyang hindi roon pumupunta si Franco. Yun nga lang, paglabas niya, sobrang lakas naman ng ulan. Mukhang may bagyo pa yata dahil sa lakas. Malakas ang hangin na halos lipa rin ang payong niya. At sa pag-agos pa lang ng tubig, alam niyang bahana sa mga daan. Pahihirapan na siyang makasakay.
Maglalakad na sana si Rian paalis pero biglang may dumaang sasakyan. Sa pagdaan, tumalisik sa kanya ang tubig baha. Sapul na sapul ang kanyang damit. Ano ba naman yan? Tanong na lang ni Rian. Dahan-dahan namang umatras muli ang sasakyan. Ilang sandali pa ay bumaba ang isang lalaki na may mas malaking payong na itim. At ang lalaki, walang iba kundi si Franco. Ikaw? Gigil na gigil siya sa inis. Nangaasar ka ba? Pero ang walang hiya, may tipid pang ngiti sa mga labi. Sorry, hindi ko marinig ang sinasabi mo. Malakas ang ulan, pasok na tayo sa loob. Sorry, nabasa kita. Bigla ka na lang kasing sumulpot. Ang sabi ko, bakit mo ako binasa? Alam mo namang nasa gilid ako. Ano? Hindi pa rin marinig ni Franco at pakiramdam niya'y nang-aasar na lang ito. Minura niya si Franco, tumaas ang mga kilay nito. Nagkaroon ng reaksyon, kaya alam niyang naririnig ng binata ang mga sinasabi niya. Hindi talaga kita marinig. Ang mabuti pa, sumakay ka na sa sasakyan ko. Nakangiting saad pa nito. Wala na rin namang choice si Rian. Mahihirapan siyang sumakay. Kaya kahit na ayaw niyang ihatid siya ni Franco, sumakay na lang din talaga siya. Natagpuan niya na lang ang sarili na nasa front seat ng sasakyan nito. Basa ang damit mo. Lumingon si Franco sa likod at may kinuhang puting t-shirt sa duffel bag nito. Tinanggap niya naman agad yon. Naiinis niyang pinunasan ng mga braso. Tinanggal niyang putik sa kanyang mga sapatos habang gamit ang t-shirt ni Franco. Pagtingin niya kay Franco, titig na titig ito sa kanyang ginagawa. Akala ko magbibihis ka. Hindi na, sa bahay na. Sagot na lang ni Rian. Napakamot ito sa sentido at napabuntong hininga. Pangarap ko pa namang makita kang suot ang t-shirt ko. Ha? Napakagatabi ito at dinungaw ang bintana. Baha siguro sa way natin. Maghahanap ako ng ibang daan. Yung hindi baha at hindi traffic. Napanguso naman si Rian, sabay tingin sa damit nito na ginawa niya lang pamunas ng sapatos. Malay ba niyang pangarap pala nito yon? Saka pakialam niya ba sa pangarap ni Franco? Maya-maya'y umandar na ang sasakyan. Kaso, nagulat siya nang makita ang cellphone nito sa may dashboard. Nabasa niya roon ang traveling hours. Bakit 3 hours yan? Naglong ka tayo kasi baha nga. Nakangisi nitong saad. Mag-drive-thru na rin tayo. Nagugutom na ako. Naningkit ang kanyang mga mata. Bakit pakiramdam niya, sinasadya talaga ni Franco ang lahat ng yon. Medyo traffic din ang daang napili ni Franco, kaya pahinto-hinto sila. Maya-maya'y dumaan na rin sila sa drive-thru. Nag-order ang binata ng 2 super meal, kaya mabigat yon sa kanyang tiyan. Kumakain sila sa sasakyan habang traffic. Yun nga lang, dahil medyo umuusad na, nahihirapan ng kumain si Franco. Pareho silang napatingin sa pagkain nito. Napabuntong hininga si Rian. Kinuha yon at sinubuan ito. Nga. Umawang ang bibig ni Franco dahil sa gulat, pero sinamantala niya yon at sinubo ang pagkain dito. Gulat pa ito pero nakita niyang may pinipigil ng ngiti si Franco habang ngumunguya. Isa pa. Request pa ng kinikilig na binata. Lihim na lang siyang natawa at sinubuan ito. Nagkaroon ka na ba ng girlfriend? Bigla itong nasamid sa kinakain. Kaya naman, agad niyang inabutan ng soft drinks. Nang makahinga ito, pulang-pula ng tenga habang nakatingin sa kanya. At doon niya lang napagtanto na baka nga gusto siya ni Franco. Bakit mo naitanong? Mahina nitong tanong. Wala pa akong nagiging girlfriend. Busy ako sa pag-aaral dati katulad mo. Ngayon, nagtatrabaho ka. Magandang posisyon sa kumpanya. Marrying age ka na rin. Maghanap ka na. Sabi niya pa rito. Hindi agad nakapagsalita si Franco. Para bang may gusto itong sabihin, pero hindi naman masabi sa kanya. Ngumuso si Rian. Actually, ako, hindi ko na naman kailangan maging janitress. For experience lang. Ang totoo, 2 kapatid ko nang napatapos ko sa pag-aaral. Medyo maginhawa ng buhay namin. Saka ilang taon ako naging freelancer. Sumubok lang maging janitress para mapagod physically. Parang pahinga ko na lang din sa dati kong work from home. 1 taon lang ako dyan sa company. Then, next year, mag-e-enroll na ulit ako. Gusto ko pa rin magkaroon ng college degree. Bahagyang ngumiti si Franco. Masaya akong mag-aaral ka ulit. Anong course ang kukunin mo? Accountancy, sagot niya naman. Pero syempre, hindi na rin naman ako bumabata.
Kaya siguro hahanap na rin ako ng boyfriend na pwede kong maging asawa. Bigla namang umayos ng upo si Franco at parang may gusto ulit sabihin. Bahagyan na lang natawa si Rian at nagpatuloy. Pero syempre, wala sa mga kaklase ko yon kasi paniguradong mas bata. Okay lang sa prof, kaya lang baka mawala ng trabaho kung bawal sa school. Kaya baka sa internet na lang o sa mga katrabaho ng kapatid ko. Total, may nirereto sila sa akin nung nakaraan. Nakita ni Rian ang unti-unting pagbaha ng inis sa mukha ni Franco. Erereto? Sino? Dapat hindi ka basta nagtitiwala. Kung maghahanap ka ng boyfriend at mapapangasawa, yung matagal mo nang kilala. Wala naman akong matagal na kilala. Sabi ni Rian sabay tingin dito. Napatingin din ito sa kanya at kulang na lang ay imokahin ito ang sarili. Pero hindi na ulit makapagsalita at doon niya napatunayan na talagang torpe ang binata. Sige, matamis naman siyang umiti. Uuwi na muna siguro ako sa baryo natin para maghanap ng matagal ko ng kakilala. Bakit babalik pa nandito naman ako. Hindi na nakapagpigil si Franco. Si Rian na ngayon ang hindi nakapagsalita. Gusto niya pang asarin, inaasahan niya na naman yon, pero nakakabigla pa rin. Huwag ka nang maghanap. Ako naman yung matagal mo nang kakilala. Malumanay na sabi ni Franco. Tumagilid ang ulo ni Rian. Pero puro tayo away at parang aso at pusa noon. Kahit ngayon, paano mo naisip na pwede kitang maging boyfriend? Dahil gusto kita. Diretsong pag-amin ni Franco. Hindi lang to gusto. Mahal na nga yata kita. Kasi bakit kahit hindi kita nakita ng ilang taon, ikaw pa rin. Ikaw pa rin ang standard ko. Ang hinahanap ko sa iba. Wala kang katulad. Wala akong mahanap na katulad mo. Wala kang mahahanap kasi nag-iisa lang naman ako. Lumalakas na ang tibok ng kanyang puso. Huminga ito ng malalim. Kaya nga palagi ako nakikibalita sa social media ng mga kapatid mo. Wala akong paraan para makontak ka. Bumalik ako sa baryo natin, wala na kayo. Hindi ko alam kung nasan kayo. Hanggang sa nalaman ko na tinulungan ka ng ninang mo. Pinagtanong-tanong ko kung saan ang bahay niya rito. Kaya kahit hindi kita nakita sa company ng araw na yon, may balak na akong puntahan ka. Magpapapansin sa'yo at ipapadama sa'yo tong lintik na pag-ibig na to. Bahagya siyang natawa sa pagiging frustrated ni Franco. Kailan pa yan? Kailan mo pa ako minamahal? Hindi ko alam. Nanghihina nitong sagot. Ang alam ko lang, crush na kita, mga bata pa lang tayo. Maganda ka, mabait sa iba. Pero ang sama ng ugali mo palagi sa akin. Kapag ako, bukod tangi sa akin ka lang nagtataray. Hindi ko matanggap yon, kaya nagpapapansin ako palagi. Nung high school, mas naging klaro ang nararamdaman ko. Gusto kita. Gustong gusto. Nang umalis ka at nawala bigla, doon ko na-realize na mahal kita. Kasi sinong mga maghihintay sa isang taong wala namang assurance. Galit ka pa sa akin, sinampal mo pa ako. Sabi ko tama na pero hanggang ngayon, ikaw pa rin. Alipin pa rin ang puso ko sa'yo kahit na ang sama ng ugali mo pagdating sa akin. Ginagalingan ko palagi kasi napansin kong ayaw mo sa mahinang utak. Saka mo lang ako napapansin kapag angat na angat ako sa'yo. Kaya hindi rin kita masisisi kung bakit nayayamot ka sa akin nun. Hanggang ngayon din naman nayayamot pa rin ako sa'yo, sambit ni Rian. Umismid naman si Franco at umiwas ng tingin. Bahagyang natawa si Rian. Anong gagawin mo dyan sa pagmamahal mo sa akin ngayon? Napakagatlabi si Franco habang namumulang mga tenga. Manliligaw. Alam kong may inis ka sa akin pero mahal kasi talaga kita. Huwag mo akong ituring na ang kakompetensya mo. Wala na tayo sa school. Magkaiba ng mundong ginagalawa natin. Pero gusto ko pa rin maging parte ng mundo mo. Pero hindi na bilang karibal mo sa isang bagay, kundi bilang taong sumusuporta sa'yo. Walang kompetensya riyan. Kasi nun palang panalong-panalo ka na. Sobrang lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Hindi siya sanay na marinig yon mula kay Franco. Gusto niya nalang bumaba ng sasakyan dahil pakiramdam niya para siyang natrap sa pag-amin na yon. So, kung ginawa pala kitang boyfriend dati, talong-talo ka na? Nakangising tanong ni Rian. Baka kung ginawa mo akong boyfriend, distracted na ako. Top 1 ka na. Wala ka ng kalaban. Ikaw na lang ang focus ko. Mahinang pag-amin nito. Bahagyang natawa si Rian. Talaga?
Ngumuso ito at umiwas ng tingin. Pwede rin na hindi ka top 1. Kung ginawa mo akong boyfriend, baka may anak na tayo ngayon. Nanlaki ang mga mata niya. Franco! Kaya nga, wala akong naging girlfriend, 'di ba? Kaya swerte ka pa rin. Mabuti na lang, palagi mo akong sinusungitan nun. Wala nga yung tumatawag ng mommy at daddy sa atin ngayon. Hirit pa ni Franco. Laglag na lang ang panga ni Rian. Ayaw niyang ma-inlove dahil natatakot siyang mabaliw sa pag-ibig. Na kahit matalino siya kapag umibig, hindi nagagana ng maayos ang brain cells niya. Alam niya namang kaya niyang hindi maging ganoon, pero ang walang hiyang si Franco mukhang hindi kakayanin. Muli na lang siyang napahalakhak. Manliligaw ka ba? Oo. So, kapag ginawa kitang boyfriend, bubuntisin mo ako? Tanong niya agad. Napalunok naman si Franco. Pwede namang kasal muna. Kasal? Kasal? Gulat niyang tanong. Hindi ka pa nga nagsisimula. Kasal na agad ang nasa isip mo? Hindi ka nga sure kung sasagutin kita? Mapapaibig kita. Sure ako, Rian. Magaling ako. Natawa na lang siya sa kayabangan ni Franco. Napangiti siya habang patuloy ang biyahe. Dinadama ni Rian ang sarap ng damdaming yon sa pakiramdam. Parang lahat ng inis, unti-unting nawala nang malaman niya ang tunay nitong damdamin. Simula ng araw na yon, nanligaw na nga si Franco sa kanya. Hatid sundo siya palagi, pinakilala pa siya sa mga magulang bilang nililigawan. Hindi pa makapaniwala ang mga ito, lalo na't kulang na lang ay magsuntukan sila noong mga bata pa. Nakilala na rin ito ng kanyang mga kapatid. Kasal agad? Tanong ni Ben kay Franco. Mag-aaral pa si Ate Rian. Marami siyang sinakripisyo para sa amin. Kaya gusto sana namin na isipin niya muna ang sarili niya. Kapag sinagot ka niya, naging kayo. Alam kong matatanda na kayo. Magkakaanak na ba kayo? Tipid namang ngumiti si Franco sabay tingin sa kanya. Kung saan naman komportable ang ate niyo, doon ako. At gusto ko rin na matupad niya ang mga pangarap niya. Kung sakaling sagutin niya ako at maging kami o maging mag-asawa, hindi ko hahayaan na makahadlang ako mismo sa pangarap niya. Gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Rian. Kaunting-kaunti na lang talaga, bibigay na siya kay Franco. Ibang-iba ito sa dating nakakasagutan niya. Ngayong alam niya na ang damdamin nito, pakiramdam ni Rian ay panalong-panalo na siya. Isang araw, sobrang pagod na siya. Alam niyang pagod din si Franco pero nagawa pa nitong imasahe ang kanyang kamay. Napangiti siya sa pagiging natural ng binata. Mag-aaral na ako sa susunod na pasukan, sabi niya rito. Napangiti naman si Franco. Ihahatid kita kapag may time ako at swak sa schedule ko. Pwede bang magpakasal muna tayo bago ako mag-aral? Natigilan ito sa pagmamasahe ng kanyang kamay bago muling tumingin sa kanya. Tama bang nadinig ko? Kasal? Tumango-tango si Rian. Oo, ayokong patagalin na boyfriend at girlfriend lang. Matatanda na tayo. Gusto ko na rin namang mag-settle down. Kahit simple lang na kasal muna. Umawang ang bibig ni Franco. Gulat na gulat pa rin ito at halatang hindi pa rin makarecover. Nang halikan niya sa mga labi, tuluyan na itong napaupo sa sahig. Tawang-tawa naman si Rian habang pinagmamasdan itong sapo ang mga labi. First kiss ko yon. Kinikilig nitong bulong. Tumawa siyang muli. First kiss nating dalawa. Sinapo ni Franco ang dibdib at mahinang humalakhak. Ganito palang pakiramdam ng mahalin mo. Napangiti siya at hinaplos ang mukha nito. Hinawakan naman agad yon ng binata at dinala sa mga labi. Sige, magpakasal na tayo. Kailan mo gusto? Hindi na ako makapaghintay. Gusto ko agad-agad. Niyakap siya ni Franco at parang ayaw nang umuwi. Inabot na ng madaling araw kaya sa bahay na nila natulog. Kahit sa sofa pa natulog, walang pakialam si Franco dahil sobrang saya nito. Kaya katulad ng plano, kinasal na nga silang dalawa. Sobrang simple lang pero masayang masaya sila. Mukhang nagmamadali pero alam niyang hindi naman siya sasaktan ni Franco. Nagtitiwala siya sa pagmamahal nito para sa kanya at ganoon din ang asawa niya sa kanya. Ilang buwan nang lumipas, muli siyang nagbalik sa pag-aaral. Hindi dahil sa sariling desisyon lamang, kundi dahil sa matyaga at walang sawang pag-push ni Franco. Sa bawat araw na lumilipas, mas nararamdaman niya ang suporta nito. Unti-unting nabuo sa kanya ang lakas ng loob na muling tuparin ang mga pangarap na minsang iniwan niya. Habang magkasama sila, lalong lumago ang kanilang relasyon.
Oo, magkaribal pa rin sila sa biruan at asaran. Walang araw na hindi sila nagtutuksuhan o nagtatalo sa maliliit na bagay. Ngunit sa likod ng lahat ng yon, unti-unti nang nahahabi ang isang pagmamahalan na hindi niya akalaing darating. Ang dating mga titig na puno ng inis ay napalitan ng mga ngiti at tawa. At ang dating alitan ay naging dahilan para mas maging malapit sila sa isa't isa. At sa bawat tibok ng kanyang puso, alam ni Rian na ang dating kaaway ay siya ring pinakamahalagang bahagi ng kanyang ngayon at bukas. Ang kwento ni Rian ay nagtuturo sa atin na maaaring alisin ng buhay ang ating kaginhawaan, mga pangarap at maging ang ating dangal, ngunit hindi kailanman ang ating halaga bilang tao. Tandaan din sana natin na ang kompetisyon ay dapat maging daan tungo sa paglago at hindi sa pagkawasak ng damdamin. Ang pinakamahalagang laban ay ang patuloy na pagsusumikap na mas maging mabuting bersyon ng ating mga sarili kaysa maghangad ng pagkatalo ng ibang taong nagsusumikap din. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.